Maraming salamat po sa mga sumusuporta sa ating munting channel Mitsuki Official. Sa mga gustong mag-donate via GCash. Mga master, salamat. Paki-like, share and subscribe. Maraming salamat and God bless. Kabanata 2671. Nagpadala si Alex ng sinag ng gintong liwanag na dalisay, banal na enerhiya na naglalaman ng banal na kapangyarihan. Kanina, nagkaroon siya ng bagong pangunawa sa banal na kapangyarihan. Hindi lamang nakapatay ang banal na kapangyarihan, ngunit nakakapagligtas din ito. Ito ay ang kapangyarihan ng pananampalataya, isang dakilang kapangyarihan ng pagnanais, at pagkahabag na makapagliligtas sa mga nilalang, ang naghihingalo, at nag-aalaga sa mga sugatan. Sa kritikal na sandaling iyon, matapos maunawaan ang tunay na kahulugan ng banal na kapangyarihan, nagawa niyang masira ang mental domain ng Grand Bodhisattva. Nanalo siya sa kompetisyon sa puso ng Buddha. Ano pa rin ang puso ni Buddha? Ang mga pamamaraan na itinaguyod ni Saityagarba ay ang pinakamatapat na paraan ng puso ni Buddha. Hindi ako magiging Buddha hanggat hindi natatapos ng lahat ng nilalang ang kanilang pagdurusa. Kapag naligtas sila, makakamit ko ang pagiging Buddha. Iyan ang tunay na kahulugan ng banal na kapangyarihan. Marahil ay may mas malalim na kahulugan, ngunit sa ngayon, malinaw na nagtagumpay si Alex. Ang tunay na kahulugan ng divine power ay hindi magagapi sa underworld na pinigilan ng Derayenji Temple. Whoosh! Ang banal na kapangyarihan ay ipinadala sa katawan ni Cecilia. Isang maliit na marka ng bulaklak ng lotus ang lumitaw sa gitna ng kanyang puting nyebe na noo. Maganda, unti-unti itong lumiliko, unti-unting nagkondensing ng enerhiya. Sa panahong iyon, tumingin si Dorothy sa Grand Bodhisattva at napansin na hindi siya nagmamadali. Sa halip, tumayo siya sa harap ng babaeng nakapula sa Folly Bridge ng Persephone, hindi alam kung ano ang kanyang pinag-uusapan. Noon ay medyo gamaan ang pakiramdam niya. Nang mangyari iyon, hindi niya sinabi kahit kanino kung ano ang napansin niya. Habang ang iba ay nalulunod ng walang tubig, siya, sa katunayan, ay hindi. Isang kakaibang halijing bato ang nagmula sa malabong kinang sa kanyang dagat ng kamalayan, na direktang sinisira ang enerhiya na sinusubukang igapos siya. Hingal. Muling lumitaw ang mga palatandaan ng buhay sa magkabilang mata ni Cecilia. Tinitigan niya si Alex ngunit nanatiling hindi natinag. Paano nangyari? Tanong ni Luneth. May kailangan pa ako. Tumingin si Alex sa Folly Bridge ng Persephone. Una, sinulyapan niya ang Grand Bodhisattva upang kumpirmahin na hindi siya nagngangalit dahil sa kahihiyan. Pagkatapos noon, tumingin siya sa Soul Collection Coffin, pinatawag ito sa isang iglap. Sa kasalukuyan, napakalaking dami ng enerhiya ang naipon sa Soul Collection Coffin. Kinailangan ni Alex ang lakas sa loob para magising si Cecilia ng lubusan. Pagkatapos ng isang pagsabog ng pagbabago-bago ng enerhiya, umupo si Cecilia. Buhay na naman siya. Buhay na naman siya. Cecilia, ginulat mo ako. Ikaw ay buhay. Ang galing. Niyakap ni Luneth si Cecilia, inihayag ang tunay na nararamdaman. Napakamot ng ulo si Cecilia. Namatay ba ako? Paano si Chase? Siya. Hindi sinasadyang pinakinggan ni Alex ang usapan ng dalawang babae. Gayunpaman, ang kanyang pagliligtas kay Cecilia ng isang matagumpay na kaso sa harap ng hindi mabilang na mga tri-A-list ay nagtanim ng kaunting pag-asa sa mga tri-A-list na nahuhulog sa kalungkutan. Maya-maya, may sumugod. Sa sobrang lakas, lumuhad siya kay Alex. Sir, nagmamakaawa ako sa iyo. Iligtas mo ang aking apo. Ibibigay ko sa iyo ang anumang gusto mo. Ito ang storage ring ko. Ilang dekada na ang naipon ko dito. At ako. Iligtas mo ang asawa ko. Hindi ko kayang mabuhay nang wala siya. Sir, mailigtas mo ba ang tatay ko? Mayroon akong myriad spectral ginseng dito. Handa akong ibigay sa iyo. Gusto mo ba ng Supreme Divine Crystal? Hanggat iniligtas mo ang aking alagad. Kabanata 2672. Sa isang iglap, maraming miyembro ng pamilya ng mga pasyente ang hindi inaasahang dumagsa at nag-alok ng malalaking pabuya kay Alex, na nagtatanong kung maaari silang tumulong. Ang Supreme Divine Crystal ay itinuring na mas mababa. Pagkatapos, mas mukhang isang live na bead, bawat tao ay gumagawa ng mas mataas na alok kaysa sa huli. Heavenly Blood, Mystical Lunar Bamboo, Flower of Fated Seven Nights, at Divine Dragon Pills.
Medyo nahihilo si Alex pagkatapos marinig iyon, dahil ang bawat isa sa mga bagay na iyon ay isang hindi mabibaylang kayamanan. Ano ang dapat niyang gawin? Gusto niya sila ng masama. Gayunpaman, hindi niya mailigtas ang lahat. Yaong ang mga kaluluwa ay napatay ay matagal nang lampas sa kaligtasan. Kahit na dumating ang hari sa langit, wala siyang magagawa tungkol sa kanila. Nakatingin sa Flower of Fated Seven Night, tumingin siya sa Tri-A-list sa mga bisig ng tao. Ang estado ng kanyang kaluluwa ay katulad ng kay Cecilia, kaya siya ay maligtas. Kaya naman, agad niyang tinanggap ang Flower of Fated Seven Nights. Sige, tatanggapin ko ang bulaklak na ito. Gagamutin ko siya. Sandali lang, Sir. Doc, iligtas mo muna ang asawa ko, may icy Flower of Buddhism pa ako. Handa akong ibigay ito sa iyo, kasama ang iba pa. May sumunod naman agad at ganoon din ang sinabi. Alam ng lahat na kapag mas matagal ang pagkaantala, mas payat ang kanilang pag-asa na maligtas. Prangkang sinabi ni Alex, sorry, guys. Hindi tulad ng ayaw ko sa iyong mga kayamanan. Kahit pumasok ako, baka hindi ko na sila buhayin. Maaari ko lamang iligtas ang mga may mataas na pagkakataon na mabuhay. May humila sa kanya, ikaw na mismo ang nagsabi. Maaaring hindi mo siya kayang buhayin, ngunit maaari mo lamang siyang iligtas. Mamaya, at siya ay lampas sa kaligtasan. Sir, pwede ko pong taasan ang treatment fee. Conflicted, Alex said, if I make a move but fail to save him in the end, ang taong ito ay mamamatay din. Hindi ba mas malaki ang pagkawala? Mahuhulog ako sa pagitan ng dalawang dumi, hindi ba? Gagawin ko pa rin ang ganoong pagpipilian kahit papaano. Sinabi ng taong iyon, kung hindi mo siya nailigtas, hindi mo na kailangang ibalik ang bayad sa paggamot. Habang nagsasalita siya, bigla niyang isinuot ang isang storage ring sa kamay ni Alex. Napakurap si Alex. Matagal na niyang pinagmamasdan ang mga laman sa storage ring at napansin niyang mas masagana ang mga ito kaysa sa kanyang tansya. Ang ilang bagay ay mas mahalaga pa kaysa sa binanggit ng taong iyon. Maliwanag, siya mismo ay walang pakialam sa halaga ng mga bagay na iyon. Paano kung magiging malaki? May mas kahangahangang plano si Alex sa kanyang isipan, kahit na medyo hindi mapagkakatiwalaan. Nagmadali siyang nagtayo ng isang pormasayon sa lupa, The Ultimate Book of Medicine, Zervical Talismans, at ang Divine Power. Gamit ang lahat ng bagay sa kanyang pagtatapon, nag-set up siya ng malaking 328 foot diameter na healing formation. Samantala, ang Mystic Maiden of Nine Heavens ay naging lubos na kooperatiba sa paghingi ng negosyo sa ngalan ni Alex. Halika dito, makinig kayong mabuti, lahat. Sino man na gustong mag-alok ng mga materyales para sa paggamot ng mga nasugatan, lumapit at pumasok sa malaking healing formation na ito ngayon. Ang bayad sa paggamot, gayunpaman, ay hindi maaaring mas mababa. Magkakahalaga ito gaya ng ipinangako mo. May nagtanong, ano ang sitwasyon? Magpapagaling tayo sa pagpasok lang sa malaking healing formation na iyon. Sabi ng Mystic Maiden, depende sa sarili mong swerte kung gagaling ka o hindi. Kung ayaw mo, umalis ka na lang. Ngunit pagkatapos mong ipasok ito, hindi ka makakakuha ng refund. Ito ay isang deal kapag pinasok mo ito. Shirley, who was beside, quietly joked, Mystic Maiden, what do you mean it's deal once we enter it? Bakit pakiramdam ko nagbibiro ka ng maruming biro? Iginala ng mistikong dalaga ang kanyang mga mata. Papasok ka ba o hindi? Tumawa si Shirley. Wala akong ganoong kakayahan. Paano kung hanapin mo si Alex? Tiyak, ikalulugod niyang gawin iyon. Humigit kumulang 20 sa mga nalunod, ang ipinadala sa malaking healing formation sa mga sumunod na minuto. Siyempre, walang pakialam na kinuha ni Mystic Maiden ang mga bayad sa paggamot. Gayunpaman, pagdating sa bagay na iyon, si Alex ay lihim na nakipag-ugnayan sa Mystic Maiden sa pamamagitan ng telepathy at humingi ng kanyang kooperasyon. Walang pag-aalinlangan, handang gawin ito ni Mystic Maiden dahil ito ay isang once-in-a-lifetime na pagkakataon. Makalipas ang 2 minuto, isang nalunod, na Tri-A-list ang nagising. Katumbas ito ng paggawa ng milagro sa harap ng karamihan. Kabanata 2673. Di nagtagal, marami sa mga nag-aalangan na Tri-A-list ang nagpadala ng kanilang nalunod, na mga kaibigan at pamilya sa Healing Circle.
Nagnakaw ng ilang sulyap si Alex sa kanila at walang sinabi. Hanggat malaki ang binayaran nila para sa pagpapagamot, maaari nilang ipadala ang mga ito anumang oras na gusto nila. Ang Mystic Maiden ay tumanggap ng bayad sa pagpapagamot na nakapagpapasigla at nagniningning sa tuwa. "Sir, please enter." Halos mapasigaw siya. May nagsamantala sa pagkalito noong panahon at umalis matapos ihulog ang mga nalunod na mga trialist. Hinayla siya pabalik ng Mystic Maiden, bilang isang resulta, inipit siya sa lupa, at hinanap ang kanyang katawan, inagaw ang lahat ng mga singsing na imbakan sa kanya. Sumigaw ang lalaki, "Nakawan! Ikaw ay hindi makatwiran. Kahit na ito ay para sa paggamot, hindi mo kailangan iyon, hindi ba?" Walang pakialam na sinabi ni Mystic Maiden, "Parang pagnanakaw lang ang mga kilos mo. Kung gusto mong nakawin sa amin ang aming pagtrato, kailangan mong magkaroon ng kamalayan na malinis ang loob. Maaari mong tanungin ang iba. Wala ba ako sa linya?" May nag-echo agad, "You are not. Hindi ka talaga out of line." Ang mga taong iyon ay nagbayad para sa paggamot, at ang kanilang mga kamag-anak ay sumasailalim pa rin sa paggamot, kaya natural na kailangan nilang ipagtanggol ang manggagamot. Sa loob ng ilang minuto, ang isa ay nagising ng isa-isa, karamihan sa kanila ay dumaranas ng ikalawang yugto ng pagkalunod. Gayunpaman, ang ilan ay nasa unang yugto, kaya't masasabi lamang na ang ilang mga powerhouse sa kanila ay nagawa pa ring labanan ang mental domain ng Grand Bodhisattva, at maaari silang mailigtas. Dahil dito, marami ang handang magbayad ng bayad. Ang ilan ay maaaring hindi na muling mabubuhay, ngunit paano kung sila ay maliligtas? Paano nila malalaman kung hindi sila ipinaalam ni Alex? Nakita ni Shelly at ng Grand Bodhisattva ang lahat ng nangyari doon. Itinuro ng nalulungkot na Grand Bodhisattva si Alex at sinabing, "Rachel, nakita mo ba? Ang ugali niya ay isang scam at panlilin lang. Niloko niya ang pinaghirapan ng mga tao ng ganoon lang. Paanong ang isang tulad niyan ay hihigit sa akin sa puso ng Buddha? Parang hindi ko talaga maintindihan." Napangiti si Shelly. "Anong hindi mo maintindihan? Sa palagay mo ba ay mas makapangyarihan ang puso ng iyong Buddha kaysa sa kanya? Ngunit, isinantabi ang kanyang imahe ng pag-aani ng kita nito, tingnan mo. Hindi ba siya nagligtas ng maraming tao? Kung ang mga taong iyon ay hindi sumailalim sa paggamot, hindi ba sila ay karaniwang patay? At, ikaw sana ang dahilan ng kanilang pagkamatay. Sa ganitong paghahambing, dapat mong malaman kung sino ang mas mataas at mas mababa sa isang sulyap. Ang landas ng Budismo ay hindi tungkol sa proseso, ngunit ito ay tungkol sa karma. Grand Bodhisattva, naligaw ka sa maling landas. Ang tinatawag na landas na ipinipilit mo ay magpapahiya lamang sa Budismo." Napangiwi ang Grand Bodhisattva. Niyugyug niya ang kanyang katawan. "Nagkamali ba talaga ako?" Sabi ni Shelly, "Nagkakamali ka. Tinatahak mo ang landas ng demonyo." Ang Grand Bodhisattva ay tumingin muli kay Alex at nagtanong, kung gayon, aakayin ba niya ang landas ng Budismo pabalik sa tuktok nito? Siya ay may asawa at mga anak at hindi tapat sa mga babae. Wala siyang anumang mga katangiang Budismo. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, hindi ba't ang kanlurang paraiso ay magiging isang maalay na paraiso? Ano ang Buddha? Kumaway ang pulang damit ni Shelly habang idiniin niya ang kanyang daliri sa noo ni Grand. Kung pakiramdam mo ay isang Buddha, magiging isa ka. Hindi ka naging isang Buddha mula sa isang vegan diet at umaawit ng mga talatang Budista. Gayun din, ang pagsindi ng oil lamp sa harap ng rebulto ng Buddha ay hindi ka rin magiging isang Buddha. Ang Budismo ay isang landas. Ito ay instant enlightenment. Ito ay walang hangganan. Ito ay karunungan. Ito ay isang paraan ng puso. Ito ay buhay. Boom! Ang kilay ng Grand Bodhisattva ay kumikinang sa nakakasilaw na liwanag. Nagmuni-muni siya ng matagal bago tuluyang pinagsalikop ang kanyang mga kamay at sinigaw ang pangalan ng Buddha. Naka-cross-legged siya sa Persephone's Folly Bridge na may makikitang pink na lotus sa itaas ng kanyang ulo. Pagkatapos, sa isang maikling sandali, bumaba ang apoy at dam-apo sa korona ni Grand. Binalot siya ng apoy. Iniwan ng Grand Bodhisattva ang kanyang katawan at naging Buddha. Ang Diyos ng laman ng underworld ay naging abo. Sa kalaunan, ang Buddhist lotus na iyon ay lumutang sa itaas ng ulo ni Alex. At kaya, wala ng underworld at wala ng Grand Bodhisattva. Isang Buddhist lotus lamang ang natitira.
Kabanata 2674. Ano, sa sitwasyong iyon? Sa katunayan, maraming tao ang nakasaksi sa pagsunog ng Grand Bodhisattva sa kanyang laman gamit ang nagngangalit na apoy ng Buddhist lotus. Noong una, akala nila ay ilusyon lang iyon, pagiging dim-eyed and all. Gayunpaman, pagkatapos lamang na ang batang katawan ng Grand Bodhisattva ay ganap na nasunog at naging abo at isang sinag ng gininto ang liwanag ang bumaril sa Buddhist lotus sa itaas ng kanyang ulo ay naniwala sila na ang Grand Bodhisattva, ang kilalang underworld god ay hindi inaasahang, nagpakamatay, basta, tulad niyan. Nagpakamatay ang underworld god. Sinong maniniwala, gustuhin man o hindi, iyon ang katotohanan. Nakita din ito ni Alex. Gulat na gulat, tumingin din siya kay Shelly sa Folly Bridge ng Persephone. Pasimpleng nakatingin sa langit si Shelly habang ang kanyang magandang buhok ay lumilipad sa harap ng kanyang noo at ang matikas na payong na nakaharang sa kalahati niya. Swoosh! Ang Buddhist lotus ay lumutang sa itaas ng ulo ni Alex. Kinilabutan si Alex. Iyon ang nakakatakot na bagay na nagsunog sa underworld god bilang abo. Kung ito ay magdulot ng ilang mga spark sa kanyang korona, siya ay nasa matinding problema. Nagmamadali niyang iniwasan ito sa pamamagitan ng instant teleportation. Kaagad pagkatapos, ang mga tri-A-list na nakatayo sa paligid niya ay tumakas din sa gulat. Tumakbo. Ito ay parang multo na apoy. May sumigaw. Sa sandaling naisip nila na sinunog ng Buddhist lotus ang underworld god, ang dakilang amo ng mundong iyon, sa wala pang 10 segundo, sila ay labis na natakot. Maging si Dorothy, Mystic Maiden, at ang iba pa ay sunod-sunod na nagtakbuhan. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon na pagtanto ng lahat na ang Buddhist lotus ay hinahabol lamang si Alex. Hindi nito pinansin ang iba. Iyon ay dapat ang pagkakaayos ng underworld god. Sinira na ni Sir ang sakop ng underworld god, kaya gusto niyang maghiganti. Sigh, matigas talaga si Sir, but a capable person would have to work harder. Ito ay katanggap-tanggap. Huwag ka nang mag-abala Sir dito. Ang lahat ay nag-aalala kung ang Buddhist lotus ay magulong mamaya at papatayin ang mga tri-A-list dito, kaya nakatakas lang sila kaagad. Sir, magkita ulit tayo. Sir, ingat po kayo. Kailangan mong manatiling buhay. Ang bawat isa sa mga tri-A-list ay tumakas mula sa malaimpyernong lugar na iyon at nanatili sa abot ng kanilang makakaya mula sa Overseas Immortal Mountain, na nanunood mula sa malayo. Tumatakbo pa rin si Alex. Naabutan niya sila. Huwag kang aalis ng nagmamadali. Ang underworld god ay patay na. Mahahanap natin ang dati niyang pugad. Maaaring may mga kayamanan. Ang mga salita ni Alex ay nakatutokso, ngunit sila ay tumingin sa partikular na nakasisilaw na pula sa hindi mapaghihiwalay na Buddhist lotus. Mukhang mapanganib din ito lalo na. Gayunpaman, sa paghahambing, ang kanilang buhay ay mas mahalaga. Iyan ay ganap na maayos, Ginoo. Nagsumikap ka. Namatay ang underworld god dahil sa iyo, kaya natural na sa iyo ang lahat ng kanyang mana. Tama iyan, Sir. Huwag mag-atubiling kunin sila. Siguradong hindi kami magseselos. Sabik na sabik si Alex na gusto niyang magmura. Ano ang nangyayari sa nakakatakot na Buddhist lotus na iyon? Bakit patuloy na pinagmumultuhan siya nito? Grand Bodhisattva, magpakamatay ka na lang kung gusto mong gawin ito. Dapat ay pinatay mo rin ang bagay na ito, kapag nagpakamatay ka. Kung nais mong iwanan ito, ipaubaya mo ito sa iyong mga inapo. Noon na 2 kadena ang bumaril mula sa Persephone's Folly Bridge at iginapos si Alex, na ikinulong sa kanya. Hoy, Shelly, anong problema mo? Bitawan mo ako ngayon. Hindi mo ba nakikita na inilagay mo ako sa panganib? Sigaw ni Alex, Kabanata 2675. Isang regalo. Ahem. Ngayon ang buong lipunan ay sumasalungat sa katiwalian at dumaan sa likurang pinto. Ako lang. Hindi ko matatanggap ang regalong ito, okay. Sabi ni Alex habang pilit na ngumiti. Sigurado ka ba? Ito ay isang Buddhist Supreme Treasure, ang maalamat na apoy ng puot ng Buddha. Ayoko rin ng Supreme Treasure. Ngayon ko lang nakita ang isang gintong sinag ng kaluluwa ni Grand Bodhi na pumasok dito. Hindi ka naman nakikipagsabuatan sa kanya para saktan ako, di ba? Di asterisk man. Gusto ko talagang patayin ka. Si Shelly, na mas nakakasindak kaysa sa Grand Bodhisattva, ay galit na sinumpa ang isang marangal na Star-Lord ng kanluran.
Nanlamig ang mukha niya. Kahit na hindi mo gusto ang maalamat na apoy ng galit ng Buddha, kailangan mo pa ring tanggapin ito. Inabot niya at hinawakan ang lotus ng Buddha sa kanyang kamay bago ito marahas na itinulak sa dibdib ni Alex. Ito ay magaspang ngunit prangka. Si Dorothy at ang iba pang malapit ay natigilan. Naramdaman kaagad ni Alex na kumukulo ang buong katawan niya na parang masusunog, takot na tumingin si Alex sa dibdib niya. Buti na lang at hindi nasunog sa huli. Ang masa ng apoy ay nakahiga lamang sa kanyang dibdib. Nang makita niyang papalapit ang Buddhist lotus, tila nakita niya ang kanyang sarili na nasusunog at naging abo. Napakasakit, tama, mukhang walang pakialam si Shelly habang sinasabi niya, ano ang kinakatakutan mo? Naglakad siya pababa ng Persephone's Folly Bridge at tumingin kay Alex. Iniunat pa niya ang kanyang paa at sinipa siya. Paanong hindi ito nakakatakot? Hindi mo ba nakita ang underworld god na nasunog hanggang sa mamatay? Sabi ni Shelly, hindi ka masusunog hanggang mamatay. Ito ay isang regalo na iniwan ng Grand Bodhisattva para sa iyo. Kasabay nito, may sumugod sa kanyang dagat ng kamalayan. Ito ba ay, angkinan ako? Si Shelly, na tila alam kung ano ang iniisip niya, ay nagsabi, huwag kang mag-alala. Hindi ka nito aangkinin. Ang huling pagkakaayos ng Grand Body ay nasunog sa maalamat na apoy ng puot ng Buddha. Ang pumasok sa apoy na puot ay isang susi, ang pinakadakilang kayamanan na ibinigay niya sa iyo. Susi. Saglit na natigilan si Alex bago niya sinilip ang dagat ng kamalayan gamit ang panloob na paningin. Noon lamang niya napansin na ang kamalayan na sumugod sa kanyang dagat ng kamalayan ay may mahinang enerhiya, at ang kapangyarihan ng kaluluwa nito ay kalat-kalat ngunit karaniwan. Kaya, hindi ito dapat magkaroon ng paraan para angkinan siya. Kaya, ang kapangyarihan ng kaluluwa ay isang pagkakakilanlan upang magbukas ng isang tiyak na kayamanan. Pinapahinga ni Alex ang kanyang puso at nakahinga ng maluwag. Sa sandaling ito, ang karamihan ng mga tri-A-list ay tumakbo ng malayo mula sa impyernong lugar. Dinakip sila ng underworld god sa lugar na iyon noon, ngunit sa kabutihang palad ay nakaligtas sila. Samantala, patay na ang Diyos ng Underworld at ang Corpse King. Si Alex at ang kanyang grupo ng mga tao ang naging pinakamalaking banta sa Overseas Immortal Mountain at umalis. Gusto ba nilang manatili doon at manakawan? Asterisk. Ang Folly Bridge ng Persephone ay inalis. Bumalik din si Shelly sa palasyo ng isip ni Alex. Lumapit si Dorothy at niyakap si Alex. Okay ka pa ba? Tumanggaw si Alex. Okay lang ako. Lumapit din si Daya at hinawakan ang kanyang facial bones. Nag-aalala akong may sakit. Pagkatapos, nagkatinginan ang dalawang babae na may bahagyang hindi maintindihang emosyon. Saka lang, boom! Ang pinakamalaking lapida sa Underworld Tomb ay biglang nabasag mula sa gitna. Ang 100 talampakang bato na monumento ay nahulog mula sa langit at bumagsak ng husto sa Underworld Tomb. Kaagad, ang malaking libingan na lumulutang sa himpapawid ay nahulog kasama ng hindi mabilang na mga lapida ng iba pang mga pagsubok. Bilisan mo at umalis ka na. Tumakbo. Sunod-sunod na sumigaw ang ilang tri-A-list, na tumakas. Ang mga nasugatan na tri-A-list, na sumasailalim sa paggamot sa malaking healing formation, ay bumangon at tumakbo pagkatapos nilang magising. May nagdrag ng isang bahagi ng mga walang malay na tri-A-list, habang ang ilan ay naiwan na walang nag-aalaga. Sa katunayan, hindi nila kailangang tumakas. Kung mananatili pa rin silang walang malay, hindi na sila madyay gising muli. Bumangon ka dali, bumangon ka dali, nag-aalalang sigaw ni Xerxes habang minamaneho niya ang gintong bangkang kawayan. Pagkatapos kunin si Alex at ang iba pa, galit na galit silang tumakbo palabas ng Immortal Mountain. Pagkatapos, isang mas malakas na boom ang umalangaw-ngaw. Ang buong Underworld Tomb ay gumuho at naapektuhan ng husto ang Overseas Immortal Mountain. Ang buong immortal na bundok, na sa simula ay nahati, ay nawasak kaagad. Kahit na ang underground na espiritual na meridian ay lumabas mula sa epekto. Ang malaking bundok pagkatapos ay lumubog sa ilalim ng dagat, nagkalat ng mga espiritual na meridian, bago ang lahat ay naging kawalan. Kawawa naman. Iyan ay napakalaking espiritual na meridian. Ang Mystic Maiden of the Nine Heavens ay mukhang nababalisa. Sabi ni Alex, ano bang dapat kawan? Pumunta ka. Hukayin natin ang tunay na kayamanan ng Underworld God. Kabanata 2676.
ang kayamanan ng Underworld God. Sa sandaling marinig iyon ng Mystic Maiden of the Nine Heavens, ang kanyang walang laman na mga saksakan ay nagningning na pula dahil sa selos at pananabik na kanyang naramdaman. Bagaman ang babaeng ito ay nagmula sa isang magandang background, maaaring siya ay naghihikahos ng ilang sandali. Kaya, nagkaroon siya ng katangian ng isang napakahusay na kuripot at nagbigay ng espesyal na atensyon sa mga espiritual na damo at mahiwagang kayamanan. Nang makakuha siya ng ganoon kalaki para sa paggamot mula sa iba pang mga trialist, mukhang tuwang-tuwa siya at halos yumoko para pasalamatan sila at tawagin silang mga master. Nang marinig niya ang tungkol sa kayamanan ng Underworld God na iyon ngayon, nasa Cloud9 lang siya. Saan iyon? Saan iyon? Sabihin mo sa akin kaagad ang tungkol sa kayamanan ng Underworld God. Siya ay narito sa loob ng maraming taon, kaya ang dami ng nakolektang kayamanan ay tiyak na nakakatakot. Hindi na ako makapaghintay. Sa katunayan, ito ay hindi lamang ang Mystic Maiden of the Nine Heavens, ngunit ang iba ay umaasa rin sa kanila. Sino ang napupuot sa pagkakaroon ng labis na kayamanan? Sabi ni Alex, pumunta ka sa Timog. Corpse King City. Nang marinig iyon ni Nadaya, Shirley, at ng ilang iba pa, alam na nila ang sinasabi ni Alex. Ito ay ang sinaunang lungsod kung saan halos nakilala nila ang kanilang pagkamatay. Hindi nila inaasahan na ang kayamanan ng Underworld God ay naruroon. Pinaandar ni Xerxes ang bangkang kawayan na kasing bilis ng kidlat. Samantala, naka-cross-leg si Alex habang nakasubsob ang isip sa palasyo ng isip. Nakaramdam siya ng tanda ng buhay sa Soul Collection Coffin. Tama iyon. Iyon ang sinabi ni Shelly sa kanya. Maaaring hiramin ng Soul Collection Coffin ang Underworld para buhayin si Anna, na inilagay sa loob. Dati, ginamit ni Alex ang Shelly para sumipsap ng kakaibang enerhiya na ibinigay ng Grand Bodhisattva sa nilalaman ng kanyang puso. Bagamat hindi siya sigurado kung anong uri ng enerhiya ang ginamit niya para kontrolin ang mga trialist, talagang inaayos ng enerhiya ang kaluluwa ni Anna matapos masipsap ng Soul Collection Coffin. Siya ay nakahiga sa Soul Collection Coffin bago iyon. Gayunpaman, hindi siya gumalaw ng isang kalamnan o nagpakita ng isang tanda ng buhay. Ito ay naiiba ngayon, bagaman. Naramdaman ni Alex ang isang mahinang sigla na umusbong, na nagpapatunay na isang tanda ng buhay ang muling lumitaw sa kanyang pisikal na katawan. Gayunpaman, ang saligan para sa sitwasyong iyon ay ang kanyang kaluluwa ay kailangang gumaling. Anna, Anna. Sigaw ni Alex habang nakatayo ang kaluluwa niya sa harap ng Soul Collection Coffin. Napatingin siya sa babae sa loob. Pagkatapos nito, ipinadala niya ang isang stream ng banal na kapangyarihan sa kanya. Ang kanyang sigla ay tumataas sa isang nakikitang bilis. Maging ang mukha niya na kanina ay kasing puti ng saplot ay bakas din ng pamumula. Gayunpaman, hindi niya ito magising kahit gaano pa kalaki ang divine power na ipinadala niya. Nang siya ay naguguluhan, lumitaw si Shelly. Matapos tingnan si Anna sa loob ng Soul Collection Coffin, sinabi niya, hindi mo na kailangang sumigaw. Hindi mo siya magising ngayon. Tanong ni Alex, bakit? Hindi mo ba sinabi na magiging madali para sa Soul Collection Coffin na buhayin siya? Sinabi ko na noon, ngunit hindi mo ba nakikita kung ano ang lugar na ito? Tumanggo si Shelly. Ito ang Underworld, ang lugar kung saan ang lahat ay huhuberin ng kanilang mga laman at dugo. Nakatakas siya sa panuntunang ito dahil nasa Soul Collection Coffin siya, ngunit hindi niya ito masira. Kaya, hindi siya madyay gising bago ka umalis. Noon lang natauhan si Alex. Gayunpaman, nagpatuloy si Shelly, wala nang maraming oras para sa iyo. Ayon sa kalikasan ng Underworld God, dapat, sa katunayan, siya ay itinuring na patay na noon pa man. Ha? Ano ang ibig mong sabihin na kakaunti ang oras? Hindi ba't matagal nang namatay ang Underworld God? Nagulat si Alex. Tama iyan. Pinatay ni Grand ang Underworld God sa pamamagitan ng pagsupil sa huli, ngunit si Grand mismo ay lumakad din sa maling landas, sabi ni Shelly. In fact, nakakaawa ang lalaking iyon. Siya ang direktang disipulo ng Buddha at may malakas na pangunawa. Ang Buddha ay may mataas na pag-asa para sa kanya noon, umaasa na dalhin ang Budismo sa bagong taas. Sa kasamaang palad, ang Buddhist realm ng Western Paradise ay nawasak at sinira ng Undying Clan. Ang lalaking iyon, si Grand, ay nagsimulang lumihis sa landas ng demonyo. Kung hindi niya tinahak ang landas ng demonyo,
nasasakop na niya ang trono ng Buddha ngayon. Gayunpaman, ang lahat ay nangyari dahil sa karma. Sapagkat kung ano ang inihasik ng dakilang, siya rin ang mag-aani. Pagkatapos noon, nang sugpuin niya ang Underworld God, naapektuhan ng Underworld ang kanyang isip at pinalitan siya bago siya naligaw sa landas ng demonyo. Bilang resulta, ang isang maling galaw ay humantong sa kasunod na mga maling galaw. Bumantong hininga si Alex at nagtanong, "Nasanay na ba kayo sa magandang relasyon?" Sabi ni Shelly, "Kaya lang. Kung gayon, ano ang ibig mong sabihin noong sinabi mong wala ng maraming oras?" Kabanata 2677. Alam mo ba kung ano ang lugar na ito? Tanong ni Shelly. Ang Underworld. Tama iyan. Ang lugar na ito ay ang Underworld, isang lugar para supilan ang Underworld God. Ngayong ang Underworld God ay sumalubong sa kanyang pagkamatay, sa tingin mo ba ay patuloy na supilan ng Derayenji Temple ang kaharian na ito? Bumilis ang tibok ng puso ni Alex. Ibig mong sabihin, ang mundong ito ay babalik sa orihinal nitong kalagayan sa loob ng 3 araw ng higit pa. Lahat ng trialists na pumasok ay tatanggalin at ibabalik sa kanilang mga orihinal na lugar, sabi ni Shelly. Kaya, kung gusto mong makuha ang mga bagay ni Grand, dapat mong samantalahin ang oras at kumilos. At saka, kailangan mo pa ring hanapin ang Pool of Afterlife kung gusto mong mapagtanto ang mga pattern ng buto na nakuha mo sa lugar na ito. Sinabi sa kanya ni Shelly na mayroong isang malalim at nakatagong sikreto sa Pool of Afterlife. Kung gusto niyang pumasok sa Derayenji Temple, kailangan niyang hanapin ang pagkakataon sa Pool of Afterlife. Tumanggo si Alex, senyales na naiintindihan niya. Pagkatapos, pinili niyang ipaalam sa lahat ang impormasyong natanggap niya pagkatapos bumalik sa kanyang katawan ang kanyang banal na kamalayan. Tanong ni Shirley, pero, nasaan nga ba ang Pool of Afterlife? Walang nakakaalam. Actually, alam ko na, sabi ni Alex. Ang Pool of Afterlife ay ang pinakadakilang kayamanan ng Grand Bodhisattva, hindi ba? Asterisk. Makalipas ang isang araw, nakarating sa lupain ang gintong bangkang kawayan. Pagkatapos pumunta sa Pampang, si Alex ay tumungo upang kunin ang 24 na flag ng formation sa pagdaan. Pagkaraan ng 2 araw, nakarating ang gintong bangkang kawayan sa Corpse King City sa timog. Ang mga bangkay na sundalo ay minsan sa lahat ng lugar doon at pumatay ng libu-libong mga pagsubok. Muntik nang mamatay doon sina Daya, Shirley, Ins, at Pixie. Itinuro ni Shirley ang isang gate ng lungsod at sinabing, namatay si Chaneng dito. Mukhang malungkot si Daya. Siya ay dating subordinate niya at talagang namatay sa pagprotekta sa kanya. Guys, hintayin mo ako. Lumapit si Daya at tumayo sa lugar kung saan namatay si Chaneng bago huminga ng mahina. Chaneng, from now on, as long as I'm alive, walang makakabuli sa mga Henderson. Ito ang pangako ko sa iyo. Dumating lahat sina Alex, Mystic Maiden, Shirley, Ins, Daya, at Pixie. Ang mga kasamang sabay na tumawid sa Underworld, ito ay ang pakikipagkaibigan na lumago mula sa simula hanggang sa umaasa sa isa't isa sa hindi pamilyar na mundong ito. Doon, ang iilan sa kanila ay nagtulungan sa paggawa ng lapida para kay Chaneng. Pagkatapos nito, pumasok ang grupo sa Corpse King City. Salamat sa huling habilin ng Grand Bodhisattva na nakalagay sa dagat ng kamalayan ni Alex, hindi nagtagal ay natagpuan nila ang lokasyon ng kanyang kayamanan. Ito ay isang dambana sa ilalim ng lupa, isa na napakalaki. Nang makita ng mga tao ang kompletong anyo ng dambana, lahat sila ay nagulat. Nakakagulat na kamukha ito ng Shorayanji Temple sa buong pagpapakita nito. Mahigpit na isinara ang gate. Ang paggamit ng malupit na puwersa ay wala sa tanong. Sa kalaunan, binuksan ni Alex ang gate at matagumpay na natagpuan ang Pool of Afterlife sa pamamagitan ng pag-asa sa kamalayan ng Grand Bodhisattva. Ito ang Pool ng Afterlife. Bagaman mayroon pa tayong araw, batay sa mga konserbatibong pagtatansya, mahirap i-garantiya na hindi ito mangyayari bago iyon. Ngayon, magse-set up ako ng formation. Alisin ang lahat ng buto na naglalaman ng mga pattern ng buto. Pagkatapos mong gamitin ang mga ito, tumalon sa Pool of Afterlife para buhayin ang iyong laman. Gayunpaman, ang Mystic Maiden of the Nine Heavens ay labis na hindi nasisiyahan kaya natapakan niya ang kanyang paa dahil sa galit. Nasaan ang mga ipinangakong kayamanan?
Nasaan ang mga espiritual na damo? Nasaan ang mga mahiwagang kayamanan? Paanong walang-wala? Paano siya naging mahirap? Namuhay ba siya sa pamantayan ng Underworld God? Kabanata 2678. Ang Mystic Maiden of the Nine Heavens ay hindi lamang ang nabigo, dahil ang iba ay nakaramdam din ng panghihina ng loob. Ang marangal na Underworld God, ang huling amo at ang maluwalhating hari ng mundong ito, ay naging napakasama sa pribado. Ang napakalaking gininto ang palasyo na iyon ay kamukhang kamukha ng Shoryanji Temple, ngunit wala sa loob. Ito ba ay isang kastilyo sa himpapawid? Wala talaga, kahit na ang mga mesa at upuan ay gawa sa ordinaryong bato. Mabuti sana kung mayroong kahit isang gintong mangkok ng limos. Marami ang nagsimulang umungol. Sa katunayan, wala nang mas nakakainis kaysa dito. Laming-galinga si Alex sa paligid, ngunit nakaramdam siya ng kasiyahan. Hindi man sila nakikita ng iba, kitang-kita niya ang mga ito. Sa ibabaw, walang kayamanan dito, ngunit ang kayamanan ay nasa buong lugar. Kaya lang hindi sila nakikita ng lahat. Ang mga naigalinang lamang ng Budismo ang maaaring. Ang taong iyon, ang Grand Bodhisattva, ay malamang na hindi masamang kontrabida. Dapat ay mahigpit niyang pinanghawakan ang kanyang mga paniniwala para sa isang tiyak na pilosopiya, pagkatapos ay nanatili sa kurso. Maling landas lang ang napili niya. Kaya, habang mas naliligaw, mas nagiging seryoso ang pagkakamali. Gayunpaman, si Grand ay walang alinlangan na malalim na mga tagumpay sa paglilinang ng Budismo. Ang sinaunang monasteryo na ito nagamaya sa Shoryanji Temple ang mismong lugar para doon. Maaaring mukhang walang laman ito sa iba, ngunit nakikita niya ang marami sa kanilang mga bagay na matagal nang itinatangi. Halimbawa, mayroong isang palayok ng turquoise tea sa ordinaryong mesang bato. Hindi alam kung gaano katagal umiral ang tsaa, ngunit ito ay nagmumula pa rin sa init at nagtatagal na walang kamatayang enerhiya na may sinaunang Buddhist na alindog na pumuno sa hangin. Nalanghap pa niya ang kakaibang halimuyak, at ang banal na kapangyarihan sa kanyang katawan ay naging partikular na aktibo, na umaapaw sa kasigasigan ng Budismo. Ano itong tsaa? Tila naglalaman ito ng lasa ng mga batas. Iniisip ko kung maaari kong inumin ito. Napaisip si Alex, saka tumingin sa paligid niya. Hindi nakikita ng iba, isang hanay ng mga lumang bookshelf na puno ng mga libro ang nasa gilid ng dambana. Sa unang tingin, may mga kapansin-pansin, sinaunang mga aklat na gawa sa balat ng mga gawa-gawang nilalang. Mayroon ding mga immortal na aklat na gawa sa maraming kulay na sinaunang jade, mga gintong aklat na natatakpan ng nakasisilaw, makikinang na gintong mga ilaw, at maging mga kakaibang aklat na nababalot ng kidlat. Napatulala na lang si Alex sa kanila. Tumingin siya sa mga taong nakapaligid sa kanya at napagtanto niyang walang nakatingin sa direksyon na iyon. Kahit na pinaalalahanan niya sila sa pamamagitan ng paggawa ng hindi malinaw na mga sanggunian, hindi nila naramdaman ang anuman. Lumapit pa si Pixie at dumaan sa bookshelf, ngunit wala itong nakita. Nakaramdam ng walang anomalya, para bang ang mga bookshelf na naglalaman ng mga kakaibang libro ay ganap na wala. Nakikita mo bang medyo kakaiba ang mesa na ito? Sinadya ni Alex na maglakad papunta sa mesa at kumatok ito. Agad na tumakbo si Pixie. Anong kakaiba dun? Hindi ba't isa lang itong maruming mesa? Nanlumo rin ang lokong iyon. Ito ay dumating, puno ng pag-asa, lamang upang maging ganap na bigo. Nang walang madiskubre matapos kumatok sa mesa, sinipa ito ni Pixie. Sabik na sumigaw si Alex, huwag kang maging walang ingat. Gayunpaman, huli na. Wham! Nabasag ang mesang bato dahil sa sipa. Hindi naglakas loob na tingnan ito ni Alex. Ang tsaa sa mesa ay dapat na mahalaga, ngunit ito ay nasira ng ganoon. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nanlaki ang kanyang mga mata. Nabasag nga ang mesang bato mula sa sipa, ngunit pagkatapos nitong lumipad palabas, nakakita siya ng isa pang halos magkaparehong mesang bato sa eksaktong lugar. Lumalabas na ang pisikal na mesa na bato ay talagang nagsasapawan sa hindi nakikita. Matapos itumba ni Pixie ang mesa, nandoon pa rin ang invisible table. Nandoon pa rin ang teapot sa mesa. Puwid kong kunin. Inabot ni Alex, saglit na hinawakan ang teapot. At nagawa niyang hawakan ito. Ito ay, dahil sa susi na iyon. Agad naman itong naintindihan ni Alex. Ito ang susi ng Grand Bodhisattva, ang tunay na susi.
Tanging isang tao na nagtataglay ng kalooban ng Grand Bodhisattva sa kanyang dagat ng kamalayan ang makakakita ng lahat ng natatanging bagay na itinatago ng lugar na ito. Kabanata 2679. Ito ang kayamanan ng Grand Bodhisattva. Hindi niya sinabi kahit kanino ang tungkol sa sikreto, sa takot na masisira ng maraming tagapagluto ang sabaw at masira nila ito. Ang isa pang bagay ay pagkatapos niyang taglayin ang susi na iyon, makokontrol niya ang lahat ng bagay dito, kabilang ang pool ng afterlife na iyon sa gitna ng dambana. Sa madaling salita, mali ang naunang pagbabawas ni Shelly. Ang iba ay aalisin sa loob ng 3 araw, ngunit hindi siya. Sa kasong iyon, hindi niya kailangang mabalisa. Agad siyang kumilos at nag-set up ng spell formation. Pagkatapos ay pinalamutian niya ang lahat ng mga bagong pattern ng buto sa pagbuo, naghihintay para sa mga tao na pumasok dito upang tanggapin ang mga ito. Sa proseso, si Dorothy at ang Mystic Maiden of the Nine Heavens ay hindi natuloy. Tahimik silang nagbabantay sa gilid at paminsan-minsan ay nagkakatinginan sila na may mahinang puot sa kanilang mga mata. Sa maraming tao sa loob, si Cecilia ang may pinakamasamang pattern ng buto. Sa ngayon, mayroon lamang siyang mga light red at nakakuha ng ilang pagkakataon sa underworld. Nang makita niyang ang mga pattern ng buto ni Luneth ay naging dark gold at maaari pa siyang pumasok sa spell formation para sa engravings, may inggit lang siya. Kuya, L. Magalang siyang naglakad papunta sa gilid ni Alex habang puno ng alindog ang boses nito. Tumigil ka. Nagawa siyang pigilan ni Alex sa oras. Nandoon pa rin ang dalawa niyang asawa, at hindi niya matiis ang isang dilag na itinapon ang sarili sa kanya. Kaya, direktang nagtanong siya, Miss Peach, narinig kong sinabi ni Luneth na malalim ang pagsasaliksik ng pamilya Peach sa mga pamamaraan ng witch sect. Iniisip ko kung maaari mong iwaksi ang witch curse. Ang witch curse. Nagulat si Cecilia. Sino ang nasa ilalim ng witch curse? Nagtaas ng kamay si Xerxes. Ako at ang ilang mga kaibigan. Tanong ni Cecilia, anong uri ng witch curse? Gulat na tanong ni Xerxes, ang witch curse ba ay nahahati sa ilang uri? Umiling si Cecilia, hindi lamang ilang mga uri, ngunit ilang daan. Napakaraming variant ng witch curse. Agad na ipinakita ni Xerxes kay Cecilia ang mga sinumpaang pattern sa kanyang balikat. Matapos masulyapan, ang katawan ni Cecilia ay malinaw na nanigas saglit. Walang laman ang mukha niya. Kaya hindi nakita ni Alex ang totoong ekspresyon niya. Maging ang kanyang kakayahan sa lie detection, ay lubhang nawalan ng bisa nito. Paano ito? Nag-aalalang tanong ni Mandy. Oo, ito dapat ang witch blood curse. May alam akong paraan para maibsan ito, ngunit wala akong kakayahan kung gusto mong puksain ko ito. So, pwede ko lang ipagawa sa lola ko, sagot ni Cecilia. Gayunpaman, labis din niyang napasaya si Xerxes. Pagkatapos ko, tiningnan ni Cecilia ang malaking pormasayon ng mga pattern ng buto. Pwede ba akong pumasok? Tanong ni Alex, maaari mo bang hilingin sa iyong lola na gawin ito? Tumanggaw si Cecilia, walang problema, syempre. Bro Alex, iniligtas mo si Cecilia Peach, itong buhay ko. At ang buhay ko ay mahalaga sa mata ng aking lola. Tiyak na magiging panauhing pandangal ka kapag pumunta ka sa aming pamilyang Peach sa Great Northern. Nagkatinginan sina Alex at Xerxes, ngunit wala silang ideya kung paano makarating sa Great Northern. Sa katunayan, hindi pa sila nakalabas sa Earth. Parang pinoprotektahan ito ng sinaunang force field, hindi sila makalabas. Yung iba parang nahirapan din makapasok. Tila nakita ni Cecilia ang kanilang dilema, kaya sinabi niya, saan kayo galing? Bahagyang nauutol na sabi ni Alex. Gayunpaman, hindi maintindihan ni Mandy ang kahulugan nito. Nang makitang hindi ibinuka nina Alex at Xerxes ang kanilang mga bibig, diretso siyang sumagot, kami ay mga tagalupa. Earth, aling planeta iyon? The Pinnacle of Life Kabanata 2680. Bumilis ang tibok ng puso ni Alex. Nagulat siya, isang pitch mula sa Great Northern ang nagsabi na gusto nilang pumunta sa kanilang mahusay na mundo ng Amerika. Normal ba iyon? Iyon ay magiging ganap na abnormal, hindi ba? Naisip niya ang mahusay na mundo ng Amerika, ang sitwasyon sa bahaging iyon ng kaparangan na pumasok sa yugto ng pagbawi. Ang mga miyembro ng Olympus Tribe na naunang pumasok ay nagdulot ng makabuluhang pagbabago sa bahaging iyon ng wasteland.
The Peaches of the Great Northern ay hindi pumunta sa hindi kapani-paniwalang mundo ng Amerika para sa isang paglalakbay sa pamamasyal, sila ba? Anong negosyo ang mayroon ka sa mahusay na mundo ng Amerika? Tanong ni Alex. Ay, wala lang. Ito ay isang paglalakbay lamang. Ang aking lola ay mahilig maglakbay. Tapos, isasama niya ako. Pagdating natin sa Amerika, I'll definitely look for you guys, nakangiting sabi ni Cecilia. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, tila hindi kumbinsido si Alex. He eloquently said, Miss Peach, hihintayin namin ang iyong lola at ang iyong marangal na pagdating. Umaasa ako na ang mga treasured lands ng Amerika na may geomantic omens ay hindi magiging isang letdown. Paano ito? Dapat mo munang sabihin kay Principal Lawler ang tungkol sa witch blood curse. Pupunta ka sa malaking pagbuo ng buto. Ito ay, Planet Earth, kabilang sa 9 na planeta sa solar system. Kami ay mga Amerikano, mula sa kanluran. Amerika, kayo ay mula sa mahusay na mundo ng Amerika. Si Cecilia naman ang nabigla sa pagkakataong ito. May gusto siyang sabihin ngunit mabilis siyang nag-alinlangan. Sa kalaunan, sinabi niya, sa lalong madaling panahon, ang aking lola ay maaaring pumunta sa iyong mahusay na mundo ng Amerika, pupunta rin ako. Pagdating ng panahon, hahanap ako ng pagkakataon at papawiin niya ang sumpa para sa iyo. Kabanata 2680. Pattern pagkatapos noon, ngunit maaari ka lamang manatili sa loob ng 5 minuto. Dahil kulang ang iyong lakas, masasaktan ka kung mananatili ka ng matagal. Salamat kapatid. Para sa mga Peaches, ang paraan upang maibsan ang witch blood curse ay dapat nakaraniwan. Nakuha ni Xerxes ang paraan ng pagpapagaan. Ito ay isang kakaiba, lihim na spell. Ipapatakbo ng isa ang kanyang chi ng pabaliktad sa pamamagitan ng isang espesyal na node upang makamit ang suppressive effect sa witch blood curse. Kaya, sinubukan niya ito, at tulad ng inaasahan, ang marka ng sumpa sa kanyang balikat ay naging mahina. Gayunpaman, halos imposible kung nais niyang burahin ito ng buo. Pagkalipas ng 5 minuto, lumabas sina Luneth at Cecilia sa malaking bone pattern formation. Ginawa na ni Cecilia ang mga pattern sa kanyang katawan sa dark gold, ngunit ang bilang ay limitado. Sa kabaligtaran, si Luneth ay marami pa. Cecilia, tumalon ka muna sa pool of afterlife. I'll cast a protection spell on you, sabi ni Luneth kay Cecilia. Sige, agad namang pumayag si Cecilia. Matagal na niyang gustong umalis sa lugar na ito. Dahil nabighani siya noong una siyang pumasok, napagtanto niya kaagad na hindi ito kasing ganda ng inaakala niya. Sa halip, ito ay puno ng panganib na maaaring kumitil sa kanyang buhay anumang oras, lalo na ang kanyang huling karanasan na hindi malilimutan habang buhay. Ito ang magiging pinakamalaking bangungot sa buhay niya. Sa kabutihang palad, siya ay nakaligtas sa pamamagitan ng katumpakan. Ngayon, siya rin ay nagtataglay ng dark golden bone patterns sa kanyang katawan. Matapos siyang buhayin sa pool of afterlife, ang kanyang mga ugat ay tiyak na bumuti ng husto. Bro, magkikita rin tayo balang araw. Mamimiss kita. Plop, tumalon si Cecilia sa pool of afterlife at mabilis na lumubog. Ang tubig sa pool of afterlife ay napakalinaw na ang ilalim ay makikita sa isang sulyap. Pagkatapos niyang lumubog sa ilalim ng pool, nakita siya ng lahat na nagiging isang sinag ng pilak na ilaw bago siya nawala. Nabuhayan ba siya? Tanong ni Ins na hindi sigurado. I guess so, tumanggo si Alex. Kanina, naramdaman niya ang isang misteryosong enerhiya na bumubuo ng isang espesyal na daanan. Isang life sign ang agad na nagmamay-ari sa daanan bago umalis dito. Alex Rockefeller, aalis na rin si Luna Freya. Sa pagkakataong iyon, bigla niyang niyakap si Alex. Bahagyang kumunat ang noo ni Dorothy. Masyadong sikat ang kanyang asawa, at talagang hindi ito magandang bagay para sa isang babae. Gayunpaman, nagpadala si Luneth ng telepatikong mensahe sa mga tainga ni Alex. Ang dakilang mundo ng Amerika ay haharap sa isang malaking krisis. Siyempre, magkakaroon din ng mga magagandang pagkakataon. Kailangan mong mag-ingat. Gayun din, ang lola ng Peaches ay may lihim na motibo na pumunta sa mahusay na mundo ng Amerika, kaya dapat mong bigyang pansin. Matapos malaman na si Alex ay isang tao mula sa mahusay na mundo ng Amerika, binigyan ni Luneth si Alex ng isang head-up. Katumbas iyon ng pagtataksil sa matalik niyang kaibigan. Gayunpaman,
Mula sa kaibuturan ng kanyang puso, nadama niya na kailangan niyang sabihin kay Alex. Ano naman sa'yo? Sasama ka rin ba? Tanong ni Alex. Posible. Prangkang sabi ni Luneth. Sa katunayan, maraming mga eksperto ang pupunta sa mahusay na mundo ng Amerika upang samantalahin ang mga pagkakataon. Ang iyong mahusay na mundo ng Amerika ay magiging tulad ng isang malaking cake, at maraming puwersa ang magnanais ng isang piraso nito. Ang mga pinsala ng digmaan ay hindi maiiwasan sa oras na iyon. Tumingin si Alex sa kanyang mga mata at same time na sinabi, sana, hindi na tayo magkaaway sa oras na iyon. Palm, Luna Freya. Binuhat siya ni Alex gamit ang isang braso at itinapon sa pool of afterlife. Thud. Tumilapon ang tubig kung saan-saan. Alex Rockefeller. How dare you agawin away my ring? Sigaw ni Luneth. Bumaba ang boses ni Alex. Kung magkaibigan pa rin tayo sa hinaharap, ibabalik ko ito sa iyo. Siya ay nagpapahiwatig na ang pagiging mga kaaway ay wala sa tanong. Galit na galit si Luneth, ngunit dahil agad siyang nawala sa pool of afterlife, wala siyang paraan para mabaliktad ang sitwasyon. Pagkatapos nun, sunod-sunod na pumasok. Sa wakas, si Dorothy at Diane na lang ang natira. Dapat pumasok na rin kayo. Sabi ni Alex. Papasok ako mamaya. Sa harap ng dalawa niyang pinakamalapit na tao, hindi itinago ni Alex ang bagay na iyon. Sinabi niya sa kanila na maraming mga kayamanan dito na iniwan ni Grant, ngunit kailangan ng isa ng susi upang makita ang mga ito. Pagkatapos, gusto niyang makita kung maaari niyang kunin ang mga kayamanan dito. Nagulat si Dorothy. Ikaw lang ang makakakita ng mga kakaibang kayamanan. Mukhang may mga trick pa rin ang Buddhism. Natatakot ako na ang mga kayamanan ay inilagay sa walang laman. Tulad ng isang alternatibong dimensional na espasyo, maaari mo lamang makuha ang mga ito kapag natugunan mo ang ilang partikular na kondisyon. Tumanggaw si Alex. Sabi ni Dorothy, sige. Kailangan mong mag-ingat pagkatapos. Lalabas kami at hihintayin ka. Matapos siyang yakapin ni Daye ay sabay na umalis ang dalawang babae. Pagkaalis ng lahat, bumalik si Alex sa tableside. Sa simpleng pagpindot sa teapot, alam na niya ang trick sa loob nito. Hanggat ginamit niya ang susi ng kalooban ng Grand Bodhisattva, maaari niya itong hawakan at mailabas pa. Kaya, tumayo siya sa harap ng mesa. Pagkatapos ng isang buong oras ng pag-eeksperimento, gayunpaman, nagawa lamang niyang pisilin ang hawakan ng tsarera. Gayunpaman, napakahirap na alisin ito sa kawalan na iyon. Ito, napakahirap bang humigop ng tsaa? Pagod na pagod si Alex na muntik na siyang mag-collapse. Napagtanto niya na ang pagkuha ng isang bagay mula sa kawalan ay isang matinding pagsubok sa lakas ng pag-iisip. Hindi niya alam kung saan nagmula ang alternate dimensional space. Maaari niyang subukang sirain ang tunay na espasyo at pumunta sa kawalan upang kunin ito, ngunit siya ay magdurusa ng matinding pinsala kapag ang kanyang lakas ng pag-iisip ay pumasok sa kawalan. Pagkatapos lamang ng mahabang panahon na makapagpahinga ay sinubukan niyang muli. Sa pagkakataong ito, unti-unti niyang hinayla palabas ang teapot. Pagkatapos, nagpahinga ulit siya. Nang siya ay tuwang-tuwa matapos makita ang teapot na halos kalagkarin palabas sa kanyang paulit-ulit na pagkilos, ang tarangkahan ng sinaunang templo, na nagpapakilala sa sarili bilang Shoraiyanji Temple, ay biglang nabuksan. Isang grupo ng mga trialist na may iba't ibang kasuotan ang biglang pumasok. Iniwan ko bang bukas ang pinto? Naguguluhan na tanong ni Alex habang kaharap niya ang hindi bababa sa 30 trialists. Sumagot ang pinuno, sa tingin mo ba hindi namin bubuksan ang pinto? Guys, tingnan mo. Ang maalamat na walkthrough ay totoo. Nandito talaga ang pool of afterlife. Guys, pumunta na kayo ngayon. Ang muling pagkabuhay ay nasa harapan natin, kaya ano pa ang hinihintay mo? Natigilan si Alex. Sa kanyang pagtataka, may ibang nakakaalam na narito ang pool of afterlife. Kailangan bang dumaan ang mga taong iyon dati sa lugar na ito tuwing darating sila para sa mga pagsubok? Ngunit narito ang Grand Bodhisattva at ang Underworld God. Sino kaya ang nagtagumpay? Walang tao diba? Gayunpaman, lumabas na ang kanilang rate ng tagumpay ay hindi masyadong nakakadismaya. Kaya naman, ginawa iyon ng Grand Bodhisattva para lamang sa pagkuha ng higit pang mga trialist at pagbuo ng isang koponan sa Underworld upang madagdagan ang kanyang lakas.
Sino ang nagsabi na maaari ninyong gamitin ang Pool of Afterlife ayon sa gusto ninyo? Kung gusto mong gamitin ang Pool of Afterlife, iwanan ang anumang mahahalagang bagay na dala mo. Kabanata 2682. Ang mga Tri-A-list ay aalisin sa kaharian sa lalong madaling panahon. Sa pagharap sa mga Tri-A-list na ito na puno ng malisyosong hangarin, walang intensyon si Alex na dalhin ang mentalidad ng isang napakabait na tao. Bago pa alisan ang mga taong ito, ang paggata sa kanila ng tuyo ay makakakuha ng disenteng kita. Ang Sudo Shoraiyanji Temple na ito ng Grand Bodhisattva ay katumbas ng likod bahay ni Alex. Kaya niyang kontrolin ang lahat dito sa kanyang kalooban, kasama na ang Pool of Afterlife. Hahaha, may tumawa ng malakas. Alam namin na ikaw ang miracle doctor na naging sanhi ng pagpapakamatay ng Underworld God ilang araw na ang nakakaraan, ngunit hindi namin gagawin iyon. Ang Pool of Afterlife ay naririto, at sa sandaling tumalon tayo dito, maaari tayong umalis sa malaimpyernong lugar na ito at muling itayo ang ating pisikal na katawan. Sa tingin mo ba mapipigilan mo kami? Tinuro ni Alex ang Pool of Afterlife. Nag-uusap ba kayo tungkol dito? Sinabi ng taong iyon, hindi ba ito ang Pool ng Afterlife? Tumanggaw si Alex. Ito ang Pool of Afterlife, tulad ng sinabi mo. Maaari kang maipanganak muli kapag tumalon ka dito, ngunit ngayon ay nawala ito sa isang swish, sabi niya habang pinitik ang kanyang mga daliri. Sa susunod na sandali, ang 328 talampakang lapad na Pool of Afterlife ay biglang naglaho sa manipis na hangin. Fuck! Ano ang nangyayari? Iyon ba ay isang ilusyon? May nagmadaling lumabas ngunit wala siyang nakitang resulta. Lahat maliban sa isang gastos sa patag na lupa ay nanatili. Walang lumitaw, kahit na ano pa ang tapakan at pagkatok nito. Nasaan ang Pool of Afterlife? Brat, saan mo nilaipat ang Pool of Afterlife? Bilisan mo at ibigay ang Pool ng Afterlife. Nagalit ang karamihan. Maraming paghihirap ang dinanas nila sa Underworld at matagal na nilang gustong tumakas. Ang Pool of Afterlife ay nasa harapan nila, at maaari na silang bumalik sa lalong madaling panahon upang makilala muli ang kanilang mga mahal sa buhay at mga kaibigan. Maaaring itinulak pa nito ang kanilang mga buto ng ugat upang maabot ang bagong taas. Ang lahat ay nasa Cloud9 at puno ng pag-asa, ngunit ang nakuha nila ay malamig na tubig na ibinuhos sa kanila. Pumunta ka, patayin siya. Hindi makayanan ang kawalang katarungan, maraming tao ang nagalit. Gayunpaman, isang sinag ng gininto ang liwanag ang biglang lumiwanag sa gitna ng magkabilang panig, na bumubuo ng sinturon ng paghihiwalay. Tulad ng isang layer ng gininto ang pelikula, pinaghiwalay nito ang mga tao sa magkabilang panig. Gaano man kahirap sinubukan ng grupo ng mga Tri-A-list, hindi nila mabali ang sinturon ng paghihiwalay. Si Alex ang master ng lugar na ito. Siya ay may higit o mas kaunting talino ng Underworld God. Ang Pool of Afterlife ay may natitira pang isang araw bago ito tuluyang mawala. Kayong mga tao ay dapat na lumabas at magtipon ng higit pang mga pagsubok. Hilingin sa kanila na iwanan ang lahat ng storage ring, mahiwagang kayamanan, at mapagkukunan sa kanila. Maaari silang ipanganak muli kung gayon. Tandaan, maghihintay lang ako ng isang araw. Aalis na ako pagkatapos nito, at hindi na kayo isisilang na muli. Pagkatapos magsalita ni Alex, umatras siya at nawala sa harap ng mga tao. Dati, nakikita pa rin ng mga Tri-A-list ang sitwasyon sa kabilang panig sa pamamagitan ng translucent golden force field, ngunit ngayon ay naging ganap na opaque, na tila lumilikha ng isang gintong pader. Pilit silang pinaghiwalay nito, kaya wala na silang makita. Siyempre, sinasadya ni Alex yon. Sinadya niyang patuloy na ilabas ang tsarera habang sinusubukang itago ang kanyang pagod at kahinaan. Asterisk. Samantala, ang bawat Tri-A-list sa kabilang panig ng Golden Force Field ay malapit ng mabaliw. Nakakahiya namang miracle doctor. Akala ko siya ay isang mabuting tao, ngunit siya ay mukhang isang scammer. Nakakabaliw. Talagang gusto niya ang lahat ng kayamanan at mapagkukunan sa ating mga kamay. Makukuha niya ba silang lahat? Ang problema, ano ang dapat nating gawin ngayon? Ang Underworld God ay namatay sa pamamagitan ng pagpapakamatay, at wala nang dahilan para magpatuloy ang Underworld, kaya malamang na maagang gumuho ang mundong ito. Kami at ang lahat ng mga Bone Demon ay magkakaroon ng problema sa paghula ng paraan upang makauwi. Kung talagang mapapawi ang lahat,
Tayo. Nang ibigay ang pananaw sa gayong paraan, agad na lumubog ang kanilang mga puso. Parang ang mga swords of Damocles ay nakasabit sa kanilang mga ulo, walang nakakaalam kung kailan sila bababa. Sinabi niya na ang Pool of Afterlife ay magkakaroon ng isang araw ng higit pa. Pagkatapos nito, hindi na muling lilito ang Pool of Afterlife. Parang may alam siya, di ba? Ang Buddhist lotus ay pumasok sa kanyang katawan. Batay sa aking hula, ang Underworld God ay maaaring may iniwan sa kanya. Kalimutan ito. Makakahanap tayo muli ng mga mahiwagang kayamanan at mga mapagkukunan sa ibang pagkakataon, ngunit ngayon gusto ko na lang umalis sa malaimpyernong lugar na ito sa lalong madaling panahon. Ang ilang mga tao ay nagsimulang magkompromiso, na pakiramdam na ang kanilang buhay pa rin ang pinakamahalaga. Kabanata 2683. Hanggat nabubuhay sila, posible ang lahat. Kung mawalan sila ng buhay, gayunpaman, ang lahat ay magiging imposible. Sir, I'm willing to hand over all my resources and magical treasures, including my storage ring. Mangyaring hayaan mo akong makapasok sa Pool of Afterlife. 3 beses na sumigaw ang taong iyon sa gintong pader. Gayunpaman, walang tugon, na para bang umalis na siya. Pagkalipas ng 5 minuto, lumitaw ang ilang mga pangungusap sa larangan ng gininto ang puwersa, ipagkalat ang balita doon at magtipon ng higit pang mga pagsubok. Bubuksan ko ang pinto para sa iyo kapag pumili ka ng 1,000 tao. Fuck. Nang makita ng trialist ang ganoong uri ng nakasulat na paglalarawan, lahat sila ay natigilan. Ang gusto lang nila ay isumpa si Alex. Hindi kaya siya maging walang hiya. Ang tanging ginawa niya ay ibuka ang kanyang bibig at humingi ng 1,000 tao. Ito ay hindi kasama ang katotohanan na sila ay binigyan lamang ng 1 araw. Saan sila makakahanap ng napakaraming trialist para sa kanya? Gayunpaman, kahit anong protesta ng iba, hindi na gumawa ng ibang ingay si Alex. Sinimulan niyang ay absorb ang banal na enerhiya ng lugar na ito, pinahintulutan ang kanyang sarili na makabawi ng mas mabilis hanggat maaari. Sa katunayan, ang pinakamagandang epekto ay ang aroma na umaalingaw-ngaw sa harap ng tsarera. Isang pagsinghot lang ay magpapaginhawa sa kanya at mapapawi ang pagod. Makalipas ang ilang paghinga at medyo naka-recover na ang kanyang mental strength ay agad niya itong kinaladkad muli. Pagkatapos, nagpahinga ulit siya bago niya ito kinaladkad ulit. Ang bango ng walang kamatayang tiyaan na naglalaman ng banal na enerhiyang nalanghap ni Alex ay naging mas siksik. Maya-maya, kinaladkad niya ito habang nilalanghap gamit ang lakas ng kanyang pag-iisip, na bumubuo ng equilibrium sa magkabilang panig. Sa wakas, kinaladkad niya ang palayok ng mabangong tiyaan na nag-iinit pa rin. Hinawakan niya ito sa kamay. Ito ay hindi na isang ilusyon kundi isang nasa salat na bagay. Ang purplish black teapot ay plain, walang anumang pattern, text, o simbolo. Ang lumabas sa tsarera ay isang malinaw na amoy. Ito ay talagang isang kahangahangang bagay. Napasinghap ito ng malakas habang nakaharap sa bibig ng tsarera, medyo nalasing si Alex. Agad niyang naramdaman na parang lalampas na siya at maging isang immortal. Parang nakarelax ang mga pores sa buong katawan niya. Oh, may pores na siya. Nakapagtataka, nalaman ni Alex na ang isang layer ng lamad ay nagsimulang tumubo sa ibabaw ng kanyang mga buto ng kalansay. Hindi pwede. Magiging kasing pangit ba ako ng prinsesa ng bangkay? Noong una niyang nakilala ang prinsesa ng bangkay, laking gulat niya sa kakulaitan nito. Ang layer ng maputik na pelikula ay nakakapanghina ng loob kahit paano niya ito tingnan. Isang sulyap lang ay talagang magpapalamig sa kanyang gulugod. Gayunpaman, talagang nagbabago siya sa direksyon na iyon ngayon. Naging ganoon ba ang prinsesa ng bangkay dahil nalanghap niya ang bango nitong tsaa? Paano kung inumin ko ito? Ano ang mangyayari? Sa sandaling sumagi sa kanyang isipan ang pag-iisip, hindi niya maiwasang isipin iyon. Ito ay dahil ang tsaa ay tunay na nakatutokso. Wala na akong pakialam dito. Susubukan ko munang uminom ng ilang higop. Hindi ito dapat lason. Diretsong kinuha ni Alex ang teapot at ibinuhos ang laman nito sa kanyang bibig. Ang tubig na iyon, nakitang-kita, ay pumasok sa bibig ni Alex. Hindi nagtagal ay umapaw ito at tumulo sa kanyang dibdib, ngunit agad ding nawala. Gayunpaman, malinaw na naramdaman ni Alex na nainom niya ang tsaa. Malakas na enerhiya ang sumabog sa kanyang katawan. Ito ay nakapapawi. Ito ay kahanga-hanga. Habang lumalakas ang banal na enerhiya,
naramdaman niyang nagbabago ang kanyang katawan. Una, sumunod ang isang lamad, laman, at dugo. Sa wakas, nagkaroon ng balat. Hindi pa siya tumalon sa pool of afterlife, ngunit gumagaling na ang kanyang pisikal na katawan. Kabanata 2684, Buddhist tea, isang tiyak na tiyaan ng paliwanag na naglalaman ng banal na enerhiya at mga prinsipyo ng Taoist. Matapos inumin ito ni Alex, tuwang-tuwa ang mga buto sa buong katawan niya. Ito ay hindi lamang ang kaliwanagan ng paglilinang ng Budista. Gayunpaman, ang walang kamatayang chi, sinaunang layunin ng Budista, at ang lakas ng mga prinsipyo ng Taoist ay lubos na nagpahusay sa kanyang mga buto ng ugat, na ginagawang mas madali para sa kanya ang landas ng paglilinang ng Budista. Buddha. Ang isa ay maaaring maging isang Buddha kung ang Buddha ay umiiral sa kanyang isip. Pagkatapos uminom ng Buddhist tea, dumobol ang lakas ng pag-iisip ni Alex, at mas nakikita niya ang lugar na ito. Ang paligid ay napuno ng mga Buddhist na kadahilanan, na hinihigop ng kanyang katawan. Napatingin siya sa dalawang hanay ng mga bookshelf. Nakita niya ang maraming kulay na kasulatan sa unang tingin. Nang makita ang pamagat ng librong iyon, kinilig si Alex. Ang Budismo ay sa simula ay 100 ay nakakagulat na nakasulat dito. Seryoso, naalala niya na ito ay isang uri ng nobela. Mahilig kaya sa Grand Bodhisattva ang pagbabasa ng mga nobela. Gayunpaman, sa sandaling kinuha niya ito at binuksan, alam ni Alex na na-overthought niya ang buong bagay. Ito ay hindi isang nobela sa lahat ngunit Buddhist paliwanag Budismo ay sa simula ay isang landas. Ang isang ganap na bagong sistema ay mabubuo kapag ang isa ay lumakad sa ibang landas, ngunit ang kakaniyahan ay nanatiling pareho. Kahit na ang aklat na ito ay hindi isang lihim na manual para sa paglilinang, biglang nadama ni Alex ang tiyak na kaliwanagan. Dati, medyo lumalaban siya sa paglilinang ng Budista. Sa libu-libong taon, ang likas na kaisipan ng Amerika ay ang paglilinang ng Budista ay katumbas ng pagiging monghe at isang botante at magiging isang bachelor sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Gayunpaman, ang kakanyahan nito, ang tunay na paglilinang ng Budista, na itinuro ng aklat na ito ay walang kinalaman sa sining ng mga iyon. Iyon ay mga kadena na inilalagay ng mga mortal sa kanilang sarili. Kaya, sa mga kadena na iyon, magiging mas mahirap para sa isa na maging isang Buddha. Ang Budismo sa una ay isang patch na maaaring magbago ng kapalaran sa pamamagitan ng pagsuway sa natural na kaayusan, ang puso ng lahat. Matapos maibaba ang maraming kulay na kasulatan, tumingin si Alex sa isang sinaunang aklat na gawa sa balat ng isang gawa-gawang nilalang. Sa sandaling hinawakan niya ang balat ng nilalang, may naramdaman siya. Tila nakita niya ang isang dragon na lumulutang sa ibabaw ng dagat ng mga ulap at tumitingin sa ilong nito sa libu-libong mga nilalang. Ang walang hanggan na Budismong nilalang. Anong libro ito? Meron talagang ganoong pamagat. Ito ang balat ng isang gawa-gawang nilalang. Ito ay balat ng dragon. Bukod dito, malinaw na naiiba ito sa ibang mga dragon, na para bang mayroon itong sariling buhay. Nang inabot ni Alex para buksan ang libro, biglang nagbago. Sa kanyang sorpresa, ang libro ay naging isang stream ng liwanag na may haplos at sumugod sa kanyang isip palasyo, tumira doon. Ano ang nangyayari? Itong libro. Sa sumunod na segundo, naisip niyang nakarinig siya ng nakakabinging pag-ungol ng dragon. Pagkatapos ng isang string ng impormasyon na ipinasok sa kanyang dagat ng kamalayan, at agad niyang nalaman ang pag-andar ng libro. Ang walang hangganang Buddhist na nilalang ay hindi lamang isang libro, ngunit ito ay isang Buddhist na tool. Maaari nitong makuha ang mga gawa-gawang nilalang at malampasan ang mga ito gamit ang banal na enerhiya. Ginagawa silang mga subordinate at ginagawa silang masunurin. Hindi ba ito ang kakayahan ng Beast Tamer Sect? Hindi. Ito ay maaaring mas malakas kaysa sa Beast Tamer Sect. Narinig ko na ang mga pangunahing pamamaraan ng pagmamanipula ng sekta ay napakahirap at nangangailangan ng iba't ibang proseso. Ito, gayunpaman, ay simple. Direkta kong kukunin ang mga ito at itatapon sa aklat bago lampasan ang mga ito gamit ang banal na enerhiya. Kung ito ay sapat na mabilis, maaari kong tapusin ito sa loob ng 1 minuto nang hindi pinapaamo sila. Ito ay signal ngunit brutal. Napangiti si Alex bilang kasiyahan. Balak niyang subukan pagkatapos lumabas mamaya. Casual na binuklat ni Alex ang maraming libro sa mga bookshelf. Ngayon na ang kanyang mental na lakas ay lubos na bumuti, madali niyang makuha ang mga ito.
Hindi na niya kailangang maging matrabaho gaya ng dati, isang pagkilos na mas nakakapagod kaysa sa pagtulog sa isang tao. Sabi nga, wala siyang nakitang bago sa ilang librong binasa niya mamaya. Nakita ni Alex ang huling libro. Matapos itong buksan ni Alex, natuklasan niya na ilang gintong anting-anting ang nakaipit sa loob ng libro. Ang mga anting-anting na iyon ay iba sa mga normal. Walang mga ron at salita sa kanila kundi isang masa ng hindi malinaw na enerhiya na nagudyok ng isang mapanganib na pakiramdam. Ano? Mga anting-anting ba ito? Nagulat at nag-alinlangan si Alex. Sa wakas, nagpasya siyang kunin sila. Siya ay maingat at mahusay na naghanda, na ang kalasag ni Athena ay nakaharang sa kanya. Pag-abot niya, may nangyaring anomalya. Isang kamay ang lumabas mula sa ilang anting-anting na iyon at hinawakan ang kamay ni Alex. Ano ang dam? Ito ay talagang nakakatakot. Pakawalan. Kabanata 2685. Sigaw niya, at bumilis ang tibok ng puso niya na parang nakakita ng multo. Malakas niyang binawi ang kamay. Sa kanyang pagtataka, hindi lamang nabigo ang kanyang kamay na makawala sa pagkakahawak, kundi may hinayla pa siyang tao mula sa mga anting-anting. Naging mga espiritual na nilalang ba ang mga anting-anting? Nagulat si Alex. Hinampis niya ng malakas ang taong iyon sa lupa, kung saan isang malakas na putok ang naganap. Tumigil ka! Tumigil ka! Ako ito! Array! Ang crutch ko! Sigaw ng taong iyon sa sakit. Parang pamilyar ang boses na iyon. Matapos tingnang mabuti, natuklasan ni Alex na ito ay isang matandang monghe, si Revealer Maha. Kaya ikaw, Master Maha. Bakit ikaw ang lumabas sa anting-anting? Tinakat mo ako. Akala ko may karumal-dumal na babaeng bodhisattva ang lumabas dito. Ayos ba ang iyong pandiya? Hinayla ni Alex si Revealer Maha at napansin niyang tinatakpan ito ng isang kamay, puno ng sakit ang mukha. Nang hilahin siya ni Alex at ibinagsak sa lupa ay tila bumagsak ang mukha niya nang una siyang dumampi sa lupa. Ito ay dapat na masakit. Paulit-ulit na hingal si Revealer Maha, at namumula pa ang mukha. Nanginginig na sabi niya, "It's fine. Ayos lang. Ito ay matatapos ng dahan-dahan." Sagot ni Alex, "Master, luckily, you're a loner and a votarist. Kung hindi, mabigat sana ang kasalanan ko." Sa wakas, binitawan ni Revealer Maha ang kanyang kamay. Mukhang may sakit pa rin siya, ngunit bilang isang tagapaghayag, magiging bastos siya na takpan ang kanyang pandiya sa harap ni Alex sa lahat ng oras, na iniisip niya na ang matandang monghe ay walang galang. "Master, bakit hindi kita ginagamot? Maaaring hindi mo ito magagamit, ngunit ang pagkakaroon nito ay ang katotohanan." Nanlulumong tumingin sa kanya si Revealer Maha. "Kailangan ko pa itong gamitin paminsan-minsan." Ibinuka ni Alex ang kanyang bibig. "Guro, hindi kaya ikaw ay itinuturing na isang botante? Nga pala, kakabasa ko lang ng librong yon, Buddhism is initially a way. Sa tingin ko ito ay may katuturan. Ang paglilinang ng Budista ay hindi kinakailangan na ang isa ay maging walang malasakit at tanggihan ang pag-ibig. Ang pag-aasawa at pagsilang ng mga bata ay natural, napakalaking landas. Hindi mabuburin ng kalikasang Budismo ang katotohanan ng pagpaparami ng mga buhay na nilalang, kaya dapat natin itong higit na pahalagahan. Guro, sa tingin ko ay maliligtas ka pa. Kung wala kang tagapagmana, maaari mong isaalang-alang ang pag-aasawa at panganganak ng isang bata. Hindi ba kulang sa 4 na miyembro ang 5 Revealers? Magkaroon pa ng ilang anak para matipon mo sila." Inilibot ni Revealer Maha ang kanyang mga mata. "Nagsalita ako tungkol sa pagpunta sa banyo." Hehe. Pero hindi naman masama ang suggestion ko, di ba? Sagot ni Alex. Nagmamadaling sinabi ni Revealer Maha, "Amataba. Ang aking paghahangad ay hindi sapat na malakas, kaya hindi ko maaaring basta-basta isali ang aking sarili sa pag-iibigan." Tumanggaw si Alex. "Totoo yan. Masyadong kaakit-akit ang pag-iibigan. Revealer, natatakot ako na hindi ka na makakabalik." Ngunit hindi iyon tama. Ang karanasan sa pag-iibigan ay mismong paglilinang ng Budismo. "Master, masyado kang makitid ang isip." Natigilan si Revealer Maha. Sa wakas, ikanaway niya ang kanyang kamay. "Pag-usapan natin ulit. May pag-uusapan akong seryosong negosyo sa iyo." Si Master ay partikular na dumating para hanapin ako. Ilang araw na ang nakalipas, nasugatan si Revealer Maha mula sa pakikipaglaban sa Underworld God.
Kaya naman, pagkatapos makipaglaban nina Shelly at Alex, umatras siya sa Shoreiyanji Temple. Matapos mamatay ang Underworld God sa pamamagitan ng pagpapakamatay, biglang nawala din ang Shoreiyanji Temple. Sa katunayan, dahil sa pagkamatay ng Underworld God, naramdaman ng Derayenji Temple ang sitwasyon at tinawag ang Shoreiyanji Temple pabalik. Sinabi ni Revealer Maha kay Alex na malapit nang maalis ang pagsupil sa Derayenji Temple sa Underworld. Ang Underworld ay babalik sa Netherrealm, samantalang ang Revealer Maha ay pupunta din sa Netherrealm at pansamantalang mamamahala sa utos ng Underworld. Kaya naman, ang lugar na ito ay aalisin sa lalong madaling panahon. Kung gayon, maa-promote ka at magkakaroon ng yaman. Tanong ni Alex. Ahem. Umubo sandali si Revealer Maha. Congratulations! Pagkatapos mong marating ang Netherrealm at maging judge, hindi mo malalayo kung ganoon ang pagkikita mo kay Hades. Nais siyang bugbugin ni Revealer Maha hanggang mamatay. Mga salitang iyon ba ng tao? Itong ilang anting-anting ay medyo may kaugnayan sa akin. Tinatawag silang Talismans of Equality. Itago ang mga ito kung sakali, sabi ng Revealer. Ano ang Talisman of Equality? Lahat ng mga nilalang ay pantay-pantay. Matapos marinig iyon, agad na kuminang ang mga mata ni Alex. Kabanata 2686. Sariwa pa rin sa kanyang isipan ang alaala ni Alex sa mamamatay na sandata, si Baedo. Noong una siyang dumating sa Shoreiyanji Temple, inalok siya ng matandang monghe ng armas. Pinahintulutan siya nitong hamanin ang Immortal Monarchs, na mas makapangyarihan kaysa dati, na nagbigay sa kanya ng tagumpay. Ang gayong sandata ay parang garantiya ng pangalawang buhay. Ano ang epektibong oras ng Talisman of Equality na ito? Paano ko ito gagamitin? Tanong ni Alex. Pinakamabuting malaman niya ang mga detalye ng kritikal at legal iligtas buhay na anting-anting na ito. Sinabi ni Maha kay Alex na kailangan lang niyang gisingin ang sandata na may banal na enerhiya at tumuon sa kanyang target na may lakas ng pag-iisip. Sa pamamagitan nito, ang mga kapangyarihan ng kanyang kalaban ay bababa sa parehong antas ng sa kanya. Ang hanay ng kontrol sa pag-iisip ay humigit kumulang 500 metro, at ang bawat anting-anting ay maaari lamang mapanatili ang kapangyarihan nito sa loob ng 10 segundo. Ano? 10 segundo lang. Kung gayon, ano ang silbi? Labis ang pagkadismaya ni Alex. Hindi niya maaaring tapusin ang isang kalaban sa parehong antas sa kanya sa loob ng 10 segundo. Sabi ni Maha, hindi pa ba sapat ang 10 segundo? Gaano katagal ang kailangan mo? 10 araw. Umasa ako sa anting-anting na ito upang malayang gumala sa Buddhist realm noon. Hindi kumbinsido si Alex. Sigurado ka ba? Mayabang na tinapik ni Maha ang kanyang dibdib. Siyempre, sigurado ako. Bakit kaya ako na lang ang natitira sa 5 revealers? At bakit pa ako dadalhin ng Derayenji Temple? May na-realize si Alex sa mga sinabi niya. Pinaalagaan ng Derayenji Temple ang iyong mga kakayahan. Teka, guro, sino ang kasalukuyang pinuno ng Derayenji Temple? Natigilan si Maha nang marinig ang tanong. Tapos, tumawa siya ng mahina at tumingin sa paligid. Maaaring sabihin ng sino man na pagdating sa ulo ng templo, ang monghe ay magiging maingat. Alam ni Alex kung gaano ito kawalang silbi sa pagpindot pa. Mas gugustuhin niyang magtanong ng ibang bagay na kapaki-pakinabang. Guro, isa kang buhay na alamat ng Baedo. Ang oras para sa pagiging epektibo ng anting-anting ay masyadong maikli. Hindi ba pwedeng patagilan mo na lang? I'm obviously not thinking 10 days because I know that's unrealistic. Paano kung 10 minuto? Hindi naman dapat mahirap yon, di ba? Umiling si Maha. Imposible. Hindi mo kaya. Marahil ay mas kaunti. Paano kung 8? Umiling pa si Maha. 5. Posible ba ang 5 minuto? Sa pagtataka ni Alex, umiling pa rin si Maha. Ano ang tungkol sa 1 minuto? Ang sagot ay hindi pa rin. Galit na galit si Alex. Kaya hindi mo kayang tumagal kahit 1 minuto. Gaano ka dapat kaina? No wonder isa ka pa ring revealer. Dapat mong pag-isipan ang iyong sarili. Ang matandang monghe ay medyo kalmado, hindi gaanong galit sa mga masasakit na salita ni Alex. Inulit niya kay Alex, 10 seconds, that's the greatest limit of this talisman. Ang 1 segundo pa ay magiging sanhi ng pagkawasak nito sa sarili. Pagkatapos, dahan-dahan siyang naglabas ng ilan pang anting-anting sa kanyang dibdib. Sige,
Ito ay dahil lamang kay Rachel ang kanyang mga mata sa iyo. Ibig sabihin may kapalaran ka sa Budismo. Kaya bibigyan kita ng ilan pa. Pagkatapos ay nagharap pa siya ng 7 anteng-anteng. Kinuha sila ni Alex at agad na inilagay sa kanyang singsing. Hindi niya naisip na magkaroon ng higit pa sa mga ito. Noong panahong iyon, balak ni Maha na umalis. Kapag ang mga tri-A-list dito, kasama ang lahat ng bagay sa underworld, ay naasikaso, siya ay mamumuno bilang isang hukom. Teka, so, ibig mong sabihin, ikaw ang bahala sa pagtanggal sa mga tri-A-list? Tanong ni Alex. Oo, bukod sa akin, subukan mong pangalanan ang isang tao na mas angkop para dito, masaya gloated. Kung gayon, nabigyan ka na ba ng deadline? Sa loob ng 3 araw. Kikilos ako sa 3 araw. Kabanata 2687. Pinalakpakan ni Alex ang kanyang mga kamay. Hindi mo kakailanganin ng 3 araw. Basta harapin mo ngayon. Hindi ko intensyon na makialam, guro, ngunit kapag nagtatrabaho ka na sa underworld, hindi ka na magiging kasing relaxed na nandito ka. Kailangan mong matutunan kung paano kumilos ayon sa mood ng iyong amo at halikan ang kanyang A*S. Kailangan mong malaman ang lahat, kahit na hindi alam ng iyong amo. Saka ka lang magiging kwalipikadong empleyado. Kaya, kung hilingin sa iyo ng iyong superior na tapusin ang isang gawain sa loob ng 3 araw, nangangahulugan ito na dapat itong gawin sa lalong madaling panahon. Kailangan mong makuha ang pinagbabatayan na mensahe. Kung talagang maghihintay ka hanggang sa 3 araw, iisipin ng iyong boss na wala kang kakayahan at ihaharap ka. Kumunat ang noo ni Maha, sigurado ka. Tumanggaw si Alex. Siyempre, iyan ang diwa ng paglilingkod. Hindi mo ba alam? Ang mga modernong tao ay nasanay ng mabuti. Kapag mayroon kang oras, dapat mong matutunan ito ay magdadala sa iyo sa tagumpay. Habang nagsasalita siya, sumulyap si Alex sa kabilang bahagi ng bulwagan na pinaghiwalay ng gintong harang. Nang makita niya kung gaano ito kasiksik, halos maisip ni Alex na may mali sa kanyang mga mata. Hindi pa ganoon katagal, napakaraming tao ang dumating. Hindi malalaman ni Alex na ang kanyang mga salita ay natakot sa mga pagsubok, lalo na sa mga huling pangungusap ng pag-uusap na iyon. Parang bangungot lang ito sa kanila. Mula sa sandaling nawala si Alex sa paningin ng iba, ang mga bagay ay lumampas sa kanyang inaasahan. Ang mga taong ito ay mga tri-A-list na gustong bumalik sa totoong mundo sa pamamagitan ng Pool of Afterlife. Agad silang naghiwa-hiwalay para ipakalat ang balita at humingi ng tulong. Pagdating sa pangangalap ng sapat na mga tri-A-list, ang mga taong ito ay walang limitasyon. Halatang hindi makatotohanan ang paghahanap ng tulong isa-isa. Sa kabutihang palad, mayroong isang sinaunang mystical conch, isang kasangkapan sa komunikasyon na kabilang sa isang sinaunang pamilya mula sa ibang kalawakan. Hinaypan ng tao ang kabibe at ipinadala ang kanyang mensahe. Sa isang iglap, 12 ng mga alagad ang nakatanggap nito at lalo pa nilang ikinalat ang balita. Ang Pool of Afterlife ay nasa Corpse King City. Marami pang balita bukas. Ito na ang huling pagkakataon mo para makatakas. Pagkatapos ng araw na ito, ang underworld ay mawawasak sa sarili. Ang sino mang makatanggap ng ganoong balita ay tiyak na makakalabas, maliban kung mayroon silang hiling na kamatayan, syempre. Kaya naman, isang malaking grupo ng mga tao ang dumating sa labas, naghihintay na buksan ni Alex ang mga gate para tumalon sila sa pool. Noong panahong iyon, hinahanap ni Alex ang mga kayamanan at mapagkukunang iniwan sa kanya ng Grand Bodhisattva. Tumingin si Alex kay Maha at sinabing, "Guro, bigyan mo ako ng 1 oras. Maaari ka nang magsimula pagkatapos nito." Hindi alam ni Maha kung ano ang gagawin ni Alex, ngunit hindi rin siya nagtanong. Nakatayo lang siya at tahimik na nakatingin sa gilid. Napansin niya tuloy na ginagamit ni Alex ang pool para mangolekta ng mga kayamanan at pera. Mataba. Sige, ang pagiging isang modernong Budista ay hindi madali. Pagkatapos na mapuksa ang The Body of the West, ang mga disipulo ay wala ng Panginoon, tulad ng isang ulilang walang tahanan. Makatuwirang kumuha ng ilang mapagkukunan habang kaya mo pa. Nakatingin lang siya habang dahan-daang nilalagay ng mga tao ang kanilang mga storage ring at treasures kung saan ni-request ni Alex, gusto na nilang pumasok sa pool. Matapos gawin iyon, pumasok sila sa loob ng gold barrier. Gayunpaman, hindi pa rin sila pinapasok ni Alex sa pool,
kaya sa gilid lang sila naghintay. Pagkatapos, sa wakas, sinimulan ni Maha ang pagtulong kay Alex na mangolekta din ng mga bagay. Wala pang isang oras, nasa kamay na ni Alex ang pag-aari ng libu-libong tri-A-list. Marami ang nagalit sa hiling ni Alex, 10 taon ng pagsusumikap ay naalis na lang ng ganoon dahil sa kanya. Sa kabilang banda, inakala ng ilan na mabali ang kanyang kamay kung magkakaroon sila ng pagkakataon sa susunod. Sa kabutihang palad, kapag sila ay nasa pool, maaari silang umasa sa kanilang mga pattern ng buto at palakasin ang kanilang mga buto at kapangyarihan. Iyon ang kanilang pangunahing prioridad sa ngayon. Gayunpaman, maaaring ang lahat ng ito ay pag-iisip lamang. Nang makitang malapit na ang oras, nilinggan ni Alex si Maha. Guro, gawin mo. Patayin sila. Natigilan si Maha. Hindi mo ba sila pinapasok sa pool? Kabanata 2688. Inilibot ni Alex ang kanyang mga mata. Mukha ba akong baliw? Ang mga taong ito ay ninakawan ngayon, at malamang na iniisip nila ang tungkol sa paghihiganti. Mukha ba akong baliw para bigyan sila ng pagkakataong pagandahin ang kanilang kapangyarihan? Ibinuka ni Maha ang kanyang bibig upang magsalita, ngunit hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ang mga ganyang aksyon, hindi ba nila sinasalungat ang mga prinsipyo ng Budismo? Gayunpaman, nakahanap agad siya ng ibang dahilan para kay Alex. Ang Budismo ay hindi popular sa kasalukuyan, at ang ating mga disipulo ay kakaunti. Nasa bingit na tayo ng pagkalipol, at umaasa si Rachel sa kanya. Maaaring siya lamang ang makapagliligtas sa kaharian ng Siddhartha. Ang ganitong pambihirang potensyal, talagang tama na maging maingat. Bukod pa rito, upang maging pinakamahusay sa lahat at muling may tayo ang mundo ng Budista, kailangan ang kanyang kalupitan. Amitabha, mali ang sinabi ko. Ang ibig kong sabihin ay kailangan ang kanyang katalinuhan at katapangan. Dapat akong maging proud at magaan. Inayos ni Maha ang kanyang poster. Sa pamamagitan ng pag-alis ng kanyang mga iniisip, nakaramdam siya ng kasiglahan, at inilagay siya nito sa mabuting kalagayan upang maipakita ang kanyang mga kasanayan. Katulad ito noong nagsasanay siya ng Divine Bayado noong una, hindi siya magtagumpay kahit anong pilit niya. Isang araw, bigla siyang naliwanagan. Ang lahat ng kanyang mga ugat at ugat ay naging napakadalisay. Oo, tama iyan. Kailangan ng Budismo ang isang pinunong tulad niya. Hindi mali ang pinili ni Rachel. Kahit na ang matinding mga hakbang ay ginawa sa loob ng panahong ito, lahat ito ay para sa higit na kabutihan ng Siddhartha Realm. Ang isang taong may dakilang ambisyon ay hindi nag-aalala tungkol sa mga walang kabuluhang bagay. Basta magandang ending, worth it ang lahat. Noon, ang mga tri-A-list na nag-abot ng kanilang mga singsing at kayamanan ay pawang sumisigaw kay Alex na buksan ang pool at papasukin sila para mabawi nila ang kanilang mga katawan. Ngumisi ng husto si Alex at humarap sa mga tao. Hihuni, lahat, tumira. Huwag kang mag-alala. Ako ay isang tao sa aking salita, at gumagawa lamang ako ng patas na pangangalakal. Katapatan ang aking motto. Dahil natanggap ko na ang bayad ng lahat, bubuksan ko ang mga gate. Naramdaman ni Maha, na kanina pa nagtatago sa gilid, namumula ang mukha. Kahit na inayos na niya ang kanyang mga iniisip at sinuportahan si Alex, hindi ito nangangahulugan na natural siyang makikipagtulungan. Sa kaibuturan ng kanyang puso, nakaramdam siya ng hiya. Halata ang kanyang emosyon dahil namumula ang kanyang mga pisngi. Hindi ba ako maaaring huminahon at kumilos kasama si Alex? Ito ay para sa pag-angat ng Siddhartha Realm. Paano ko haharapin si Buddha kung ganito ako? Patuloy na kinumbinsi ni Maha ang kanyang sarili na sumabay sa kilos ni Alex. Ito ang pangunahing gawain niya ngayon, para sa kapakanan ng Budismo. Sa wakas, inalis ni Maha ang mga pasanin sa kanyang puso, na ginawang motibasyon para sa kanyang sakripisyo para sa Budismo. Pagkatapos noon, lumabas siya mula sa mga anino. Ngumiti si Alex at sinabing, ito ang host ng Shoreianji Temple. Para maayos na makabalik ang lahat sa kanilang orihinal na mundo sa pamamagitan ng pool, partikular kung inimbitahan ang master na ipatawag ang buong pool. Kapag nakabalik na kayong lahat, makakamit mo ang mas malalaking kapangyarihan. Ang mga tri-A-list ay hindi sigurado kung ano ang paniniwalaan. Ang mukha ni Maha ay hindi pamilyar sa marami sa mga naroon. Lumitaw sa panahon ng mahusay na pakikipaglaban sa emperador ng Underworld, naalala pa rin siya ng lahat.
May nagtanong, Guro, maaari mo bang ipatawag ang buong pool? Tumingin si Maha sa mga tao at nagsimulang kumbansihin muli ang sarili. Sabi niya with a sincere face, I'll try my best for everyone. Ngayon na ang emperador ng underworld ay natalo, ang mundong ito ay hindi matatag. Bilang tagapagtanggol ng lugar na ito, ligtas kong pauwiin ang lahat, kahit na nangangahulugan ito ng pagsasakripisyo sa aking sarili. I'll even try hard to strengthen everyone's powers. Si Maha ay nagmukhang isang banal na monghe na may matuwid na aura, na nagpatiwala sa kanya ng mga tao. Nang marinig ito, nabawasan ang pag-aalala ng lahat. Mukhang ikaw lang ang maaasahan namin, Master. Ikaw ay talagang isang marangal na monghe, ang iyong malayong pananaw ay dapat igalang. Guro, kapag nakauwi na kami, tiyak na magtatayo kami ng templo para sa iyo at sasamba sa buong taon. Walang tigil na nagsalita ang mga tao, na nagpupumilit kay Maha hanggat kaya nila. Ama taba, bahagyang nakaramdam na naman ng hiya si Maha. Sa kabila nito, pinaalalahanan siya ni Alex na mahigpit ang oras, at dapat niyang ipatawag ang pool ngayon. Sa pamamagitan ng paggamit ng telepathy ng palihim, talagang sinasabi ni Alex kay Maha na patayin sila. Kaya, matapos itong pag-isipan, pinaandar ni Maha ang kanyang banal na enerhiya. Kabanata 2689. Sa mata ng karamihan, si Maha ay isang marangal na monghe. Tila siya ay umaawit ng mga Buddhist incantation habang naliligo sa gintong liwanag. Ang isang kamay niya ay nakaturo sa langit habang ang isa naman ay nakaturo sa lupa habang siya ay sumisigaw. Isang ulap na kulay bahaghari ang dumaong mula sa kalangitan. Master, ano ang ginagawa mo? Maging si Alex ay nagulat din. Tinanong niya ito ng telepatiko. Para saan mo pinapatawag ang ulap? Sagot ni Maha. Mas mabuting maglagay ng buong pagkilos. Ginagawa ko ito para sa iyo, para hindi malaman ng mga taong ito na nagsinungaling ka sa kanila sa simula pa lang. Kahit na hindi sila pumasok sa pool, sa huli, magpapasalamat pa rin sila sa iyo. Nabigla sa sinabi ni Maha, tumingin sa kanya si Alex na hindi makapaniwala. Ikaw ba, isa ba talaga sa 5 revealers? Mas malandi ka pa ba sa akin? Naasar si Maha. At sino ang sinusubukan kong tulungan dito? Sa paglapag ng ulap, pumutok ito, at nagkaroon ng pool. Sa loob ng pool, umiikot at kumikinang ang mga kulay ng bahaghari. Ang mga tri-A-list ay sumabog sa pananabik. Nandito na. Ang pool ay lumitaw. Sino ang makakaalam na ang pool ay lilito sa ganoong paraan? Walang nakakaalam noon, ngunit ngayon ay may natutunan akong bago. Malapit na tayong umuwi. Namimiss ko na umuwi. Mga kapwa ko kaibigan, tayo dapat ang huling batch ng mga tri-A-list sa underworld. Nakagawa na tayo ng kasaysayan simula ng ating pagkakaibigan. Naniniwala akong hindi ito ang katapusan. Dahil nakatakdang magkita tayo, papasukin ko ang lahat sa ilang balita. Kamakailan, ang Amerika, ang bayang kinalakan ng Grand Emperor Rowan, ay dapat na magkaroon ng muling pagkabuhay. Naniniwala ako na marami na ang nakarinig ng balita. Kapag bumalik ako, pupunta ako sa Amerika. Pagkatapos ang lahat ay maaaring maggrupo para sa isang treasure hunt at sakupin ito. Oo, narinig ko na, ang sabi ng isa pa. Pinaplano kong magtungo doon, pagkatapos ay kunin ang lahat ng mga kayamanan nito, hindi nag-iiwan ng kahit isang piraso para sa mga katutubo. Ang mga katutubong Amerikano, naapektuhan nila ang buong universo para sa kanilang muling pagkabuhay. Napakamakasarili. Sirain mo sila. Napailing si Alex sa usapan ng mga tao. Mukhang hindi mali ang babala ni Luneth. Maraming tao sa San Sinukob ang nagpaplanong sundan ang Amerika. Mukhang magkakaroon ng malupit na digmaan kapag nakabalik tayo. Pag nakabalik tayo, baka kailangan nating makaranas ng isa pang mahirap na laban. Kung ganoon nga, hindi mo ako masisisi. Kaagad na tinanong ni Alex si Maha ng telepatiko, pwede bang iwan na lang natin ang lahat ng mga taong ito dito? Sa kasamaang palad, hindi magawa ni Maha. Ang utos ng Derayenji Temple ay hindi may kakaila. Napakunot ang noo ni Alex habang lumalalim ang pagkalito niya sa templo. Kaya lang, sumigaw si Maha, nako, may mali sa underworld. Ang pool ay aalis, at ang mundong ito ay mawawasak. Parang mababaliw ang mga tri-A-list sa sandaling marinig nila iyon. Kung talagang mawawasak ang mundong ito,
Maglalaho rin ang lahat ng kanilang gawain. Anak, tulungan mo ako, dali. Sigaw ni Maha kay Alex. Ngayong may oras pa, ihahatid na kita sa pool para makaalis ka muna. Naintindihan naman agad ni Alex ang ginagawa ni Maha. Talagang hinangaan niya ang pagiging tuso ng monghe at mabilis na sumagot, kung gayon. Paano ang mga pagsubok na ito? Sabi ni Maha, I couldn't care any less. Isa kang Buddhist, kaya ikaw ang pinakamahalaga. Ang mga trialist sa gilid ay naghiyawan at nagmamakaawa, sa sobrang takot ay halos mabasa nila ang kanilang mga sarili. Sabi ni Alex, hindi, kinuha ko na yung mga gamit nila, so I'm responsible for their lives. Kahit na ako ay isinakripisyo, gagawin ko ang aking makakaya. Halika, hayaan mo akong tulungan ka, dapat nating ipadala ang mga taong ito sa kaligtasan. Nang makita si Alex na nakatayo sa harap ng problema, ang mga trialist ay nanginginig sa pasasalamat sa ilalim ng liwanag ng bahaghari. Siya ay isang mabuting tao. Siya ay isang responsable, isang tao sa kanyang salita. Kabanata 2690. Talagang naantig ako, ang henyong doktor ay talagang isang mahusay na tao. Paano ko siya pinaghihinalaan at siniraan ng lihim? Kinasusuklaman ko pa nga siya at naisipan kong patayin siya kapag nagkaroon ako ng pagkakataon. I'm such a short-sighted man. Mas maganda ang pakikitungo niya sa akin kaysa sa mga magulang ko. Ano ang silbi ng kaunting kayamanan kumpara sa aking buhay? Ito ay Bulls Asterisk It. Pinilit ni Maha ang acting skills ni Alex. Sinong mag-aakala na ang isang matandang monghe ay napakatalino sa pag-arte? Siya ay natural. Hindi alam ni Alex na abala lang si Maha sa pagkumbinsi sa sarili. Nako, gumuguho na ang underworld. Ang buhay ng lahat ng mga pagsubok ay nanganganib, at wala ng maraming oras. Anak, Budista ka, kaya kailangan kong garantiya ang kaligtasan mo, takbo. Tumakas bago pa huli ang lahat. Mas mabuti ang pagtakas mo kaysa mamatay kaming lahat dito. Hindi mo pa rin sila kilala, baka sunduin ka pa nila kapag nasa labas sila. Nang marinig iyon ng mga trialist, halos himatayan sila. Master, hindi po, please. Hindi ba ang kabaitan at pagliligtas ng buhay ay mga prinsipyo ng Budismo? Lahat tayo dito ay buhay na tao, kaya mo bang makita ang napakaraming buhay na nawala? Hindi namin guguluhin ang henyong doktor, siya ang aming tagapagligtas. Sumusumpa kami na tiyak na paprotektahan at mamahalin namin siya. Mula ngayon, siya na ang ating pangalawang magulang. Mayroon lamang isang pagkakataon sa buhay, at walang gustong mamatay. Sa sandaling iyon, iniisip ng lahat kung ano ang magiging hitsura ng kamatayan. Ang mga pagsubok na ito ay pawang mga elite, santo, at mga henyo sa kanilang mundo. Sila ay nagmula sa matataas na katayuan sa lipunan at tinatrato ang mga karaniwang tao na parang mga langgam. Dumating sila sa underworld na may garantiya ng pag-unlad. Kung alam nilang mamamatay sila, hindi na sana sila darating. Sa huli, malapit na silang mamatay dito. Hindi nila matanggap ang ganoong kapalaran. Bumalik si Alex at tumingin sa mga kinakabahang trialists na nagsalita ng mga taos-pusong salita. Bahagya siyang ngumiti at sinabing, hindi naman siguro gusto ko na kayong lahat mula ngayon ay maging mga anak ko na. Ayaw ko lang na magbayad ng ganoon kabigat na presyo pag-atake pagkatapos kang iligtas. Okay, pwede ko bang i-suggest ito? Bawat isa sa inyo ay kailangang manampa ng isang espiritual na panunumpa sa dugo. Kailangan mong tukuyin ako bilang iyong kuya at ilagay mo ako bilang iyong prioridad. Palagi mo ring ilagay ang iyong sarili sa aking kalagayan. Kung nasa panganib ako, kailangan nyo akong tulungan kaagad. Paano iyon? Gusto mong manampa tayo. Isang espiritual na panunumpa sa dugo. Ang ibig kong sabihin, hindi ba masyadong extreme ang ganitong panunumpa? Nang marinig ng mga trialist na kailangan nilang manampa ng ganoong panunumpa, marami ang nalungkot. Lahat sila ay mga pagsubok na kailangang dumaan sa mga kapigatian. Kaya, ang kanilang espiritual na panunumpa sa dugo ay magiging napakabisa. Ibig sabihin, kailangan nilang sundin sa relihiyon ang lahat ng kanilang isinumpa. Kung sakaling ipagkanulo nila ang panunumpa, malubha ang kahihinatnan. Isang kidlat na kapigatian ang magpaparusa sa kanila kapag oras na para makapasa sila sa isang pagsubok. Halos 3/4 ay ayaw sumumpa. Kahit na sinabi nila ang mga matatamis na bagay bago ito, hanggang sa paghahambing kay Alex sa kanilang mga magulang,
iyon ay mga walang laman na salita. Pagdating sa kritikal na oras, sila rin ang tumanggi. Agad na sinabi ni Maha, "You all can't even make an oath." Halata rin na maghahanap ka ng gulo sa hinaharap. Alex, alam kong sinusunod mo ang paraan ng kabaitan ng Budista, ngunit kung minsan, ang labis na kabaitan ay nagre-resulta sa kalupitan sa iyong sarili. Ang Siddhartha Realm ay nasa ganoong kalagayan ngayon dahil dito, kaya hayaan mo na. Kung ililigtas mo sila ngayon, baka patayin ka nila sa hinaharap. Sa huli ay humanga si Alex sa pag-arte ni Maha. Siya ay dapat na tunay na mahusay, na pumunta sa ganoong kalabisan. Guro, naniniwala pa rin ako na ang mga tao ay likas na mabait na nilalang. Ang mga tao ay maaaring maging mabait at masama. Ang lahat ay nakasalalay sa kanilang mga karanasan. Malaki ang hiling ni Saityagarba, tumanggi siyang maging Buddha maliban kung walang laman ang impyerno. Ang mga body, gayunpaman, ay malilikha lamang kapag ang lahat ng buhay ay nailigtas. Maaaring hindi ako kasing husay ng Saityagarba, ngunit nais kong panatilihin ang ilan sa aking kabaitan. Kaya't ang mga handang manampa ay maaaring pumunta ng isang beses. Hahayaan mo na kitang umalis, pero babalik ako para protektahan kayong lahat. Bilasan mo. Nang matapos magsalita si Alex, sinimulan na naman ni Maha ang kanyang kapani-paniwalang kilos. Nagkaroon ng mga ilusyon at smokescreen sa lahat ng paraan, kahit na ang mga random na lindol, at tsunami. Siya ang controller ng Shoryuji Temple, kaya mas naiintindihan niya ang mundong ito kaysa sa mga trialist na ito.